Alvin, ang sundalo. Credited author. 2878-88. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Master Zong. Gumanti si Alvin ng ngiti sa pagbati ni Sol. Nakita ni Sol ang bahid ng pasasalamat na sumilay sa kaibuturan ng mga mata ni Alvin. Nagtanong siya sa pamamagitan ng voice transmission, Master Darfield, mukhang may kumpiyansa ka. Nagkamali ba ako? Marahil ay mayroon ka bang Supreme Duke Grade Celestial Fire sa halip na isang prominenteng Celestial Fire? Master Zong, masyadong mataas ang tingin mo sa akin. Walang duda na ang aking Celestial Fire ay isang kilalang Celestial Fire, tugon ni Alvin. Kung gayon, bakit ka naman ganoon kitiwala sa iyong kakompetensya kay Paxton, isang kataas-taasang Duke Grade Celestial Alchemist mula sa Profound Heaven Celestial Sect? Ang isang kilalang Celestial Fire ay tiyak na mas mababa kaysa sa isang kataas-taasang Duke Grade Celestial Fire, lalo na kapag ginagamit ang mga ito sa pagpapainit ng mga kilalang Celestial Peel Cauldrons. Hindi sila magkapantay. Nalilitong sabi ni Sol. Sumagot si Alvin kay Sol sa pamamagitan ng voice transmission, Master Zong, sa tingin mo ba ako yung tipo ng tao na maghahanap ng gulo? Bukod pa rito, napagdesisyonan ko lang na hamanin siya matapos kong makumpirma ang hitting speed ng isang Supreme Duke Grade Celestial Alchemist sa iyo. Nang marinig kung gaano kalakas ang kumpiyansa ni Alvin, tiningnan ni Sol si Alvin ng mabuti bago niya sinabi, kung gayon, inaabangan ko ang iyong pagganap. Pagkatapos, tumingin siya kay Emmer, ang pinuno ng sect ng Profound Heaven Celestial Sect, at kinumpirma ang mga tuntunin ng pastahan. Sasaksihan ko ang kompetisyon sa pagitan ni Master Hayes ng Profound Heaven Celestial Sect at ni Master Darfield, ang Chief Celestial Alchemist ng Tai Celestial Sect. Kung mananalo si Master Darfield, dapat ibigay ng Profound Heaven Celestial Sect ang triplet trait divine ability ng kanilang sect kay Master Darfield. Kung mananalo si Master Hayes, kailangang ibigay ni Master Darfield ang kanyang triplet trait celestial method sa Profound Heaven Celestial Sect. Bagamat hindi malakas ang boses ni Sol nang kumpirmahin niya ang mga detalye ng pastahan, halos lahat ng atensyon ay nakatuon sa kanya. Kabilang sa mga nanunood ang mga tao mula sa Blissful Sect at sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Nanood din sina Franco, ang Arhat ng Blissful Sect, at si Belinda mula sa Compassionate Celestial Traveler Sect. Kasama ni Franco si Stephen, ang Chief Celestial Alchemist ng Blissful Sect, habang si Belinda ay kasama ng kanyang nakababatang kapatid na babae, si Lena. Makikipagkumpetensya si Alvin kay Master Hayes sa bilis ng pagpapainit ng kaldero gamit ang mga kilalang Celestial Peel Cauldrons. Nalito si Franco nang marinig niya ang tungkol sa pastahan. Sa isang iglap, inakala niyang mali ang narinig niya. Bamulong siya sa sarili, alam ba niya na si Master Hayes mula sa Profound Heaven Celestial Sect ay isang Supreme Duke Grade Celestial Alchemist. Ibig sabihin, si Master Hayes ay nagtataglay ng Supreme Duke Grade Celestial Fire. Isa lamang siyang kilalang Celestial Alchemist na may kilalang Celestial Fire, ngunit gusto pa rin niyang makipagkumpetensya kay Master Hayes. Sinasadya ba niyang maghanap ng gulo? Si Stephen na nakatayo sa gilid ay napangisi at sinabi kay Franco, Arhat, mukhang naging arrogant si Master Darfield matapos niyang mapanalunan ang triplet trait celestial method ng Blissful Sect. Mayroon pa siyang lakas ng loob na makipagkumpetensya sa isang Supreme Duke Grade Celestial Alchemist sa pagpapainit ng mga kilalang Celestial Peel Cauldrons. Nagising si Franco nang marinig ang mga salita ni Stephen. Isang ngisi ang sumilay sa kanyang mukha nang tumingin siya kay Alvin na nakatayo sa malayo. Bagamat hindi natin mababawi ang ating mga celestial methods kahit na matalo siya, mas gugustuhin ko pa ring matalo ito sa Profound Heaven Celestial Sect kaysa sa kanya. Hindi na ako makapaghintay na makita siyang magmukhang tanga. Samantala, si Lena na nakatayo sa tabi ni Belinda ay nagsabi, Senior Sister, hindi ako makapaniwala na hinahamon niya ang isang Supreme Duke Grade Celestial Alchemist. Ganito ba talaga siya kasabik na ibigay ang triplet trait celestial method na napanalunan niya mula sa Blissful Sect patungo sa Profound Heaven Celestial Sect? Lena, walang saysay ang mag-isip-isip bago pa man ibunyag ang resulta. Noong nakipagkumpetensya siya kay Master Dolan, inakala ng lahat na matatalo rin siya. Tingnan mo kung ano ang nangyari sa huli.
Sabi ni Belinda habang umiiling nang marinig ang mga salita ni Lena. Malinaw niyang nararamdaman ang tiwala sa sarili na ipinamalas ni Alvin nang tumingin siya rito. Naisip niya, kahit hindi ko alam kung bakit ka ganoon kay tiwala, naniniwala ako sa iyo. Nagkataon na nakita ni Alvin si Belinda nang sandaling lumingon ito sa malayo. Nandito siya. Nakatingin ba siya sa akin kanina? Sa sandaling ito, si Crystal, isang disipulo mula sa Thousand Spiders Celestial Sect, ay sumigaw, Belinda. Siya at ang ilang tao ay dumating upang manood ng palabas. Nang makita niya si Belinda, mabilis siyang lumapit sa tabi ni Belinda. Hindi talaga akalain ni Crystal na mananalo si Alvin sa pagkakataong ito. Paano maihahambing ang isang kilalang Celestial Fire sa isang Supreme Duke Grade Celestial Fire? Tiyak na hindi ito kasing bilis ng una kapag ginamit sa pagpapainit ng mga kilalang Celestial Peel Cauldrons. Kahit sigurado siya sa resulta, hindi pa rin niya maiwasang magtanong, Belinda. Sa tingin mo ba mananalo siya? Siyempre naman. Hindi natitinag ang kanyang pananampalataya kay Alvin. Bukod pa rito, batay sa kung gaano kalakas ang tiwala ni Alvin, tila sigurado siyang kaya niyang talunin si Paxton. Master Darfield. Bagamat alam ng tatlong kilalang Celestial Alchemist mula sa Taiyi Celestial Sect, sina Margus, Elton, at Zongjing, na si Alvin ay may kahangahangang bilis sa pagpapainit ng mga kaldero, hindi pa rin nila maiwasang makaramdam ng pag-aalala. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan nina Alvin at Paxton. Ang Supreme Duke Grade Celestial Alchemist ay nasa ibang antas kumpara sa mga kilalang Celestial Alchemist. Bagamat alam nilang ang kanyang Celestial Fire ay dapat na pambihira dahil kaya niyang painitin ang isang kilalang Celestial Peel Cauldron sa loob lamang ng kalahating oras, inakala nilang mas mabilis pa ang bilis ni Paxton kapag pinainit ang isang kilalang Celestial Peel Cauldron gamit ang kanyang Supreme Duke Grade Celestial Fire. Sa kanilang palagay, gaano man kahanga o katangi-tangi ang kilalang Celestial Fire ni Alvin, hindi ito maihahambing sa isang Supreme Duke Grade Celestial Fire. Sa sandaling ito, muling umalangaw-ngaw sa hangin ang boses ni Sol. Maaari nang simulan ng dalawang Panginoon ang pagpino ng isang overarching heaven peel ngayon. Pareho silang makakagamit lamang ng isang kilalang Celestial Peel Cauldron. Bagamat isa itong kompetisyon ng bilis, kinailangan pa ring magpino nina Alvin at Paxton ng isang tableta upang matukoy ang resulta ng kompetisyon. Kung hindi, madali para sa kanilang dalawa na mandaya. Pagkatapos magsalita ni Sol, agad na kumilos sina Alvin at Paxton at kinuha ang isang kilalang Celestial Peel Cauldron. Walang nagduda sa kalidad ng mga kaldero ng dalawa kaya hindi nila ito sinuri. Tutal, hindi naman talaga ito maituturing na isang mababang kalidad na Celestial Peel Cauldron dahil kakailanganin ng isang kilalang Celestial Peel Cauldron, kahit papaano, para mapino ang overarching heaven peel. Dahil ang dalawa ay nakikipagkompetensya sa bilis, walang paraan para gumamit sila ng kalderong mas mataas ang kalidad kaysa sa isang kilalang Celestial Peel Cauldron dahil mas mataas ang kalidad ng isang kaldero, mas maraming oras ang kakailanganin para painitin ito. Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, lumabas ang mga apoy na langit mula sa mga kamay nina Alvin at Paxton ayon sa pagkakabanggit. Batay sa aura ng apoy na langit ni Alvin, naramdaman ng lahat na ito ay isang kilalang apoy na langit. Sa kabilang banda, ang aura ng apoy na langit ni Paxton ay bahagyang mas malakas. Isa ba itong kataas-taasang Duke Grade Celestial Fire? Hindi ba halata? Master. Isa siyang Supreme Duke Grade Celestial Alchemist, natural lang na taglay niya ang Supreme Duke Grade Celestial Fire. Bagamat alam na natin ang resulta ng kompetisyong ito, sulit pa rin itong panoorin dahil makakakita tayo ng isang kataas-taasang Duke Grade Celestial Fire. Marami sa mga nanood ang namangha sa apoy na panglangit ni Paxton. Swoosh! Swoosh! Kasabay nito, ang mga apoy sa langit sa mga kamay nina Alvin at Paxton ay dumaloy patungo sa mga kalderong nakalutang sa harap nila. Bahagyang nanginig ang mga kaldero na tila nabubuhay. Nang makita ito, nagliwanag ang mga mata ng mga nanood. Sinimulan na nilang painitin ang mga kaldero. Patuloy na lumipas ang oras. Sa isang kisap mata, kalahating oras na ang lumipas. Sina Margus, Elton, at Zongjing ng Taiyi Celestial Sect ay nag-aalala pa rin sa loob.
Kung tutuusin, si Paxton ay isang kataas-taasang Duke-grade Celestial Alchemist na nagtataglay ng isang kataas-taasang Duke-grade Celestial Fire na mas nakahihigit kaysa sa kilalang Celestial Fire. Dahil kalahating oras lang ang initin ni Alvin sa isang kaldero, tiyak na mas kaunting oras ang kakailanganin ni Paxton sa pagpapainit ng kanyang kaldero. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi pa rin gumagalaw si Paxton. Tila hindi pa rin siya tapos sa pagpapainit ng kaldero. Sa kabilang banda, natapos na ni Alvin ang pagpapainit ng kanyang kaldero sa sandaling ito. 2,879. Nananaginip ba ako? Tapos na bang painitin ni Master Darfield ang kaldero niya? Nakakatawa naman to. Kalahating oras pa lang ang nakalipas, tapos na siya. Imposible. Imposible. Tama. Imposible. Si Master Hayes mula sa Profound Heaven Celestial Sect ay isang Supreme Duke-grade Celestial Alchemist na may Supreme Duke-grade Celestial Fire, pero hindi pa nga niya natatapos initin ang kanyang prominenteng Celestial Peel Cauldron. Paano naging mas mabilis si Alvin kaysa sa kanya? Siguro'y nandadaya si Alvin. Hindi pa niya natatapos painitin ang kaldero niya. Paano nangyari iyon? Kung ang kaldero ay hindi lubusang naiinit, imposibleng pinuhin ang overarching heaven peels. Ang dalawang kilalang Celestial Peel Cauldron ay hindi pinainit. Bago nila sinimulang painitin ang mga kaldero, sinuri ko ang mga ito gamit ang aking banal na kamalayan. Sa makatuwid, maling sabihin na palihim na pinainit ni Alvin ang kanyang kaldero. Gulat na gulat at hindi makapaniwala ang mga tao nang makita nilang tapos na si Alvin sa pagpapainit ng kaldero sa ganoong bilis. Nagkagulo sila habang masigasig na nag-uusap. Ang ilan sa kanila ay hindi kumbinsido na tapos na si Alvin sa pagpapainit ng kanyang kaldero at inisip na marahil ay nanloloko lang siya. Ngumisi si Emmer, ang pinuno ng sect ng Profound Heaven Celestial Sect. Gusto kong makita kung paano mo pipinuhin ang overarching heaven peel matapos mong magpanggap na pinainit mo ng lubusan ang kaldero. Ang mga miyembro mula sa Profound Heaven Celestial Sect ay tumingin kay Alvin at nanunuya rin. Samantala, nagtanong si Lena, ikatlong senior sister. Hindi ba? Hindi ba't medyo pabaya ang kanyang pagkilos? Sa simula, medyo may tiwala siya kay Alvin dahil tila naniniwala sa kanya si Belinda, ang kanyang nakatatandang kapatid. Gayunpaman, nang makita niyang tumigil na si Alvin sa pagpapainit ng kanyang kaldero pagkaraan ng maikling panahon at sinabing tapos na siya, nawalan siya ng imik at nagulat sa kanyang mga ginawa. Katulad ng marami pang iba, inakala niyang nandadaya o nagsisinungaling ito. Hindi sumagot si Belinda sa tanong ni Lena, pinili niyang manahimik. Bagamat naniniwala siya kay Alvin, tila imposibleng matapos niya ang pagpapainit ng kaldero sa loob lamang ng kalahating oras. Bukod dito, pinapainit niya ang isang kilalang Celestial Peel Cauldron. Hindi ito ordinaryong kaldero. Kasabay nito, makikita ang pagkunot ng noo ni Crystal habang nakatingin kay Alvin. Naguguluhan at nag-aalala siya para sa kanya. Ano? Ano ang tumatakbo sa isip niya? Hindi ba niya alam na walang sili ang magpanggap? Sa ilalim ng mapagmasid na mga mata ng lahat, nagpatuloy si Alvin sa susunod na hakbang ng pagpino ng tableta nang hindi gaanong iniisip ang kaguluhan sa kanyang paligid. Karamihan sa mga taong naroon ay siguradong walang paraan para matagumpay na mapino ni Alvin ang overarching heaven peel dahil inakala nilang nagkunwari lamang siyang tapos na sa pagpapainit ng kanyang kaldero. Iilan na lamang ang nanatiling umaasa. Sila ay si Tanya at ang tatlong kilalang Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect, sina Marges, Elton, at Zongjing. Sina Marges, Elton, at Zongjing ay nag-uusap sa pamamagitan ng voice transmission ng oras na ito. Kalahating oras na ang nakalipas. Si Master Hayes, ang Supreme Duke-grade Celestial Alchemist mula sa Profound Heaven Celestial Sect, ay hindi pa rin tapos sa pagpapainit ng kanyang kaldero. Kalahating oras na ang nakalipas. Isa siyang Supreme Duke-grade Celestial Alchemist, pero hindi pa rin siya tapos. Hindi ba't medyo mabagal siya? Sinasadya ba niyang bumagal? Nalito ang tatlong kilalang Celestial Alchemist mula sa Taiyi Celestial Sect. Sinasadya ba ni Paxton na bumagal? Si Alvin ay isa lamang kilalang Celestial Alchemist na may kilalang Celestial Fire, ngunit tapos na siya sa pagpapainit ng kanyang kaldero.
Gayunpaman, ang marangal at iginagalang na kataas-taasang Duke-grade Celestial Alchemist na nagtataglay ng kataas-taasang Duke-grade Celestial Fire ay patuloy pa ring nagpapainit ng kanyang kaldero. Patuloy na lumipas ang oras. Nang sa wakas ay natapos na ni Paxton ang pagpapainit ng kanyang kaldero, 1 oras na ang lumipas. Sa sandaling ito, biglang naisip ni na Margus, Elton at Zongjing na ito ang unang pagkakataon na nakasaksi sila ng isang Supreme Duke-grade Celestial Alchemist na nagpapainit ng isang kilalang Celestial Peel Cauldron. Kaya naman, wala sa kanila ang nakakaalam kung gaano katagal bago matapos ni Paxton ang pagpapainit ng kanyang kaldero. Inakala lang nila na dahil si Paxton ay isang Supreme Duke-grade Celestial Alchemist, ang kanyang bilis ay natural na mas mabilis kaysa kay Alvin na isang kilalang Celestial Alchemist. Tutal, si Paxton ay nagtataglay ng isang Supreme Duke-grade Celestial Fire na 1 grado na mas mataas kaysa sa kilalang Celestial Fire ni Alvin. Sa wakas ay ngumiti si Margus. Bumantong hininga siya ng maluwag bago sinabi, marahil, nagkamali tayo. Ang kilalang Celestial Fire ni Master Darfield ay tiyak na mas kakaiba pa kaysa sa inaakala natin. Sang-ayon ako. Akala namin ang kanyang kilalang Celestial Fire ay kakaiba lamang sa mga kilalang Celestial Fire. Gayunpaman, tila kahit ang isang kataas-taasang Duke-grade Celestial Fire ay walang kapantay sa kanyang kilalang Celestial Fire. Talagang hindi ka panipaniwala ito. Kung hindi ko ito nakita mismo, hindi ako maniniwala. Sumagot din si Zongjing, na karaniwang tahimik, tingnan mo si Paxton. Nakatingin siya kay Master Darfield nang may pagmamataas kahit na sinabi na ni Master Darfield na natapos na niyang painitin ang kanyang kaldero kalahating oras na ang nakalipas. Ipinapalagay niya na hindi napainit ng maayos ni Master Darfield ang kanyang kaldero at iniisip na mabibigo si Master Darfield sa pagpino ng overarching heaven peel. Instinctive na tumingin sina Margus at Elton kay Paxton. Sa katunayan, tinitingnan niya si Alvin ng may paghamak. Tulad ng karamihan, malinaw na hindi niya iniisip na posible para kay Alvin na maging mas mabilis kaysa sa isang Supreme Duke-grade Celestial Alchemist. Samantala, pinigilan ni Paxton ang kanyang tawa at mayabang na naisip, gusto kong makita kung ano ang gagawin mo kapag nabigo kang pinuhin ang overarching heaven peels. Walang duda na kakailanganin mong ibigay ang triplet rate celestial method na napanalunan mo mula sa Blissful Sect. Pinanood ng mga tao nang may pinanibik ang pagsisimula ni Paxton na pinuhin ang overarching heaven peel. Napasinghap sila at sumabog sa tuwa nang simulan ni Paxton na kunin ang kanyang mga tableta. Guro, nagsimula na siyang magpino ng mga tableta. Iyan ang mga kasanayan ng isang Supreme Duke-grade Celestial Alchemist. Bagamat sinabi ng mapagpanggap na si Master Darfield na tapos na niyang painitin ang kaldero, tingnan mo kung paano siya nalampasan ni Master Hayes. Malapit na ang oras para kunin ni Master Hayes ang kanyang mga tableta. Ang pagpino ng overarching heaven peels ay isang napakadaling paraan para sa isang Supreme Duke-grade Celestial Alchemist tulad ni Master Hayes. Madali lang para sa kanya na pinoy ng 10 tableta, kahit papaano. Tuwang-tuwa ang mga tao habang sa wakas ay kinukuha ni Paxton ang kanyang mga gamot. 11 pangkalahatang Pildores para sa langit. Tunay nga, karapat-dapat siyang maging isang Supreme Duke-grade Celestial Alchemist. Madali niyang napino ang 11 overarching heaven peels. Sa sandaling ito, si Sol, isang Supreme Duke-grade Celestial Alchemist mula sa Alliance of Celestial Masters, na pumayag na maging saksi, ay malakas na nagsabi, Master, 1 oras ang ginugol niya para painitin ang kilalang Celestial Peel Cauldron. Nang marinig ang mga salita ni Sol, agad na napalingon ang lahat kay Alvin. Bagamat ibinibigay ni Alvin ang lahat para pinuhin ang mga tableta, wala siyang kapantay sa bilis ni Paxton sa pagpino ng mga tableta. Pagkalipas lamang ng ilang oras ay saka lamang niya sinimulang lapitan ang huling hakbang ng proseso ng pagpino ng tableta. Bagamat mas matagal bago pinino ni Master Darfield ang mga tableta, basta't matagumpay niyang pinino ang overarching heaven peels, mananalo siya sa postahan. Patutunayan nito na talagang pinainit niya ang kanyang kilalang Celestial Peel Cauldron sa loob lamang ng kalahating oras. Kung mabibigo siya sa pagpino ng mga tableta, mapapatunayan nito na nagsisinungaling siya tungkol sa pagpapainit ng kaldero sa loob lamang ng kalahating oras. Tingnan mo. Pinoproseso na niya ang mga tableta ngayon. Handa na siyang kunin ito. Pagpino ng mga tableta.
Sa tingin mo ba magtatagumpay siya? Imposibleng magtagumpay siya dahil hindi niya lubusang napainit ang kanyang kaldero. Maraming nanonood ang umiling nang tumingin sila kay Alvin. Hindi nila inisip na posible para kay Alvin na matagumpay na pinuhin ang overarching heaven peel. Samantala, sina Marges, Elton, at Zongjing ay nag-usap sa kanilang sarili. Ang mga taong ito. Sa tingin ba talaga nila ay matatalo si Master Darfield? Gusto kong makita ang kanilang mga reaksyon kapag matagumpay na napino ni Master Darfield ang overarching heaven peels. Sa iyong palagay, ilang overarching heaven peels sa tingin mo ang kaya niyang pinuhin dahil mukhang hindi naman siya nagpipigil sa pagkakataong ito. Hindi ko alam ang eksaktong bilang pero tiyak na higit pa ito sa pinagbuti ni Paxton. Sa sandaling ito, nagliwanag ang mga mata ng tatlong kilalang celestial alchemist nang makita nilang itinaas ni Alvin ang kanyang kamay. Handa na si Master Darfield na kunin ang mga tableta. Napakamapagmataas. Samantala, si Emmer at ang mga miyembro ng Profound Heaven Celestial Sect ay tumingin kay Alvin ng may paghamak. Kumbinsido silang lahat na nagkukunwari lamang si Alvin. Sinimulan nilang isipin ang kahihiyan at kahihiyan na mararanasan ni Alvin kapag nabigo siyang pinuhin ang overarching heaven peel. Samantala, hindi tulad ni Lena na tila nalulungkot, na natiling umaasa si Belinda, nagdarasal para sa isang himala. Kaya ba talaga niyang pinuhin ang overarching heaven peels pagkatapos painitin ang kaldero sa loob lamang ng kalahating oras? Maya-maya lang. Swoosh! 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 13 guhit ng liwanag ang sumili mula sa kaldero ni Alvin patungo sa kanyang mga kamay. Ang mga ilaw ay ang overarching heaven peels. Natulala ang mga nanood. Natigilan sila at hindi nakapagsalita. Natural lamang na isang malaking kaguluhan ang sumiklab nang sila ay magkamalay. 13 overarching heaven peels. Naku po. Siya. Matagumpay niyang pinino ang overarching heaven peels. Paano ito posible? 2,880. Ito. Paano ito posible? Labis na nagulat ang grupo mula sa Profound Heaven Celestial Sect. Nanlalaki ang kanilang mga mata at napuno ng hindi makapaniwala. Medyo natagalan bago nila napagtanto na talagang napainit ng Chief Celestial Alchemist mula sa IE Celestial Sect ang kanyang kaldero sa loob lamang ng kalahating oras. Kung hindi, imposibleng matagumpay niyang mapino ang overarching heaven peel. Bukod dito, matagumpay na napino ni Alvin ang 13 overarching heaven peels, na higit pa sa bilang ng mga tabletang pino ni Paxton, isang Supreme Duke Grade Celestial Alchemist. Pinatunayan nito na ang kasanayan ni Alvin sa alchemy ay higit pa sa kay Paxton sa isang antas. Agad na namula ang ekspresyon ni Stephen, ang Chief Celestial Alchemist ng Blissful Sect. Parang nagpipigil pa rin siya noong nakipagkompetensya siya sa akin kanina. Natural lang na hindi siya natuwa nang makita niya ang 13 overarching heaven peel sa kamay ni Alvin. Gayunpaman, hindi na niya pinagdudahan si Alvin at namangha sa kakayahan ni Alvin kahit na ganoon siya. Bagamat pareho silang kilalang celestial alchemist, walang duda na mas mataas si Alvin kaysa sa kanya. Sa kabilang banda, si Franco, ang arhet ng Blissful Sect, ay nanatiling nagdududa. Nahirapan siyang paniwalaan ito. Paano ito nangyari? Paano niya nagawang painitin ang kilalang celestial cauldron sa loob lamang ng kalahating oras at pinuhin ang 13 overarching heaven peels? Hindi. Siguradong nandaya siya. Iyon lang. Ninaya siya. Ang mga salita ni Franco ay pawang mga paratang lamang na walang batayan. Sa oras na ito, hindi makatwirang sabihin na nandaya si Alvin. Tutal, kahit na may ilang mga panlilin lang si Alvin, hindi maikikaila na matagumpay niyang napino ang 13 overarching heaven peels, na nagpatunay na kalahating oras lang ang ginugol niya para painitin ang kaldero. Samantala, gulat na tiningnan ni Lena si Alvin habang sumigaw, siya. Matagumpay niyang napino ang overarching heaven peels. Si Crystal na nakatayo sa tabi ni Lena ay mayroon ding ekspresyon ng hindi makapaniwala sa kanyang mukha. Iba't ibang emosyon ang sumilay sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Nakahinga ng maluwag si Belinda. Malinaw na labis siyang nag-alala sa buong kompetisyon. Sa oras na ito, si Sol,
ang kataas-taasang Duke Grade Celestial Master mula sa Alliance of Celestial Masters, ay tumingin kay Paxton at nag-aalangan na sinabi, Master Hayes, ang kompetisyong ito. Tila nawalan siya ng sasabihin. Hindi siya mag-aatubiling ipahayag ang resulta ng kompetisyon kung si Paxton ay isa lamang kilalang Celestial Alchemist. Gayunpaman, dahil si Paxton ay isang kataas-taasang Duke Grade Celestial Alchemist, kinailangan niya itong bigyan ng kaunting respeto. Nang marinig ang mga salita ni Sol, tila nakabawi si Paxton mula sa kanyang pagkabigla. Malungkot niyang sinabi, talo na ako. Hindi mahalaga kung gumamit siya ng ilang maliliit na panlilinlang para manalo. Walang duda na natalo ako sa pastahan na ito. Mukhang prangka at tapat na tao si Master Hayes, naisip ni Alvin sa sarili habang nakataas ang kilay. Dahil dito, bahagyang tumaas ang kanyang pagtingin kay Paxton. Pagkatapos, hindi nagatubili si Paxton habang itinaas ang kanyang kamay at inilabas ang isang kumikinang na token sa kanyang kamay. Iniabot niya ito kay Emmer, ang sect leader ng Profound Heaven Celestial Sect, habang sinasabi, pinuno ng sekta, ito ang King Grade Celestial Weapon, ang Flame of Ancient Orders, na lagi kong daladala. Gayunpaman, tumanggi si Emmer na tanggapin ang King Grade Celestial Weapon ni Paxton. Master Hayes, hindi kukunin ng Profound Heaven Celestial Sect ang iyong Celestial Weapon. Isa lamang itong Duke Grade Divine Ability. Hindi ito malaking bagay. Isang Memory Celestial Talisman ang lumitaw sa kanyang kamay pagkatapos niya itong itaas. Master Darfield, ito ang napanalunan mo mula sa Profound Heaven Celestial Sect. Inaamin namin ang pagkatalo. Tuwang-tuwa si Alvin nang matanggap niya ang Memory Celestial Talisman mula kay Emmer. Pinag-aralan niya ito ng saglit bago niya pinalawak ang kanyang Divine Consciousness sa Memory Celestial Talisman. Sa katunayan, ito ay isang triplet traits Duke Grade Divine Ability. Ito ay tinatawag na Eastern Purple Chi. Bagamat hindi ito kahanga-hanga, ang mga kakayahan ay balanse. Ang triplet trait Divine Ability ay tinatawag na Eastern Purple Chi. Ang mga teknik sa offense iba, depensa, at paggalaw ay balanse, hindi tulad ng Duke Grade Celestial Method na nakuha niya mula sa Blissful Sect na mayroong mahusay na teknik sa depensa at dalawang katamtamang teknik sa offense iba at paggalaw. Sa sandaling ito, isang boses ang umalingaw-ngaw sa tainga ni Alvin. Binabati kita, Master Darfield. Galing ito kay Sol. Master Zong, hindi ko sana mapanalunan ang premyong ito kung hindi mo ibinahagi sa akin ang impormasyong mayroon ka. Malaki ang utang na loob ko sa iyo, sagot ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission habang nakatingin kay Sol. Bago ang postahan sa Profound Heaven Celestial Sect, hindi niya alam kung gaano katagal bago mapainit ng isang Supreme Duke Grade Celestial Alchemist ang isang kilalang Celestial Cauldron. Si Sol ang nagbigay sa kanya ng sagot na nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na hamanin ang Profound Heaven Celestial Sect para sa kanilang triplet trait Duke Grade Divine Ability. Hindi na kailangang banggitin pa. Sinagot ko lang ang tanong mo, iyon lang. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na ganito kabilis ang pag-init mo. Ang iyong kitang-kitang apoy sa langit ay tunay na pambihira na kayang painitin ang kaldero sa napakaikling panahon, sagot ni Sol. Bahagyang may bahid ng kuryosidad ang maririnig sa kanyang boses. Nakikita mo ba? Nagtaas ng kilay si Alvin. Alam niyang inakala ng mga tao na umasa siya sa ilang maliliit na panlilinlang para mapainit ang kaldero sa napakaikling panahon. Malamang na ganoon din ang naisip ni Paxton. Kaya naman, medyo nagulat siya sa mga salita ni Sol na nagpapahiwatig na alam niyang nanalo si Alvin dahil sa kanyang pambihirang Celestial Fire at hindi dahil sa ilang maliliit na panlilinlang. Matagal na akong isang Supreme Duke Grade Celestial Alchemist. Mabubuhay sana ako ng walang kabuluhan kung hindi ko lang maintindihan ang ganoon karami, nakangiting sagot ni Sol. Hindi ako sang-ayon. Si Master Hayes mula sa Profound Heaven Celestial Sect ay isa ring Supreme Duke Grade Celestial Alchemist, ngunit, malinaw na hindi niya napagtanto na ang aking kilalang Celestial Fire ay bihira, sagot ni Alvin habang umiiling. Hindi pa rin ito napagtanto ni Master Hayes dahil gulat pa rin siya matapos ang kanyang pagkatalo. Bukod dito, mas malinaw sana ang pananaw ng isang tagalabas kumpara sa mga sangkot.
Kung si Master Hayes ang nasa sitwasyon ko, ganito rin sana ang kanyang conclusion. Bagamat marami ang nagtipon upang manood ng kompetisyon sa pagitan nina Alvin at ng Profound Heaven Celestial Sect, mas marami pa ring tao ang hindi nakakaalam nito. Gayunpaman, ilang sandali matapos ay anunsyo ang resulta, kumalat ang balita tungkol dito na parang apoy sa Alchemy City. Tinalo ng Chief Celestial Alchemist ng Taiyi Celestial Sect si Master Hayes ng Profound Heaven Celestial Sect. Nagpaligsahan sila sa bilis ng pag-init gamit ang mga kilalang Celestial Peel Cauldrons. Isang Supreme Duke Grade Celestial Alchemist tulad ni Master ang natalo sa isang heating speed contest. Nagbibiro ka siguro. Nahihirapan din akong paniwalaan kahit nasaksihan ko mismo ng sarili kong mga mata. Muli, napunta sa atensyon si Alvin dahil sa kanyang kompetisyon kay Paxton. Maraming mga cultivator na walang sekta at mga cultivator mula sa mga nangungunang sekta ang nagagawan para makuha ang atensyon ni Alvin. Lahat sila ay sinusubukang makilala siya. Sus Mariosep. Tao ba talaga si Master Darfield? Wala pa nga siyang 100 taong gulang pero walang duda na siya ang pinakanatatanging tao sa Alchemy Conference sa pagkakataong ito. Sa tingin ko wala ng Celestial Alchemist na wala pang 100 taong gulang na kasing natatanging katulad niya sa Southern Heaven Territory, di ba? Isipin mo kung gaano siya kalakas sa Southern Heaven Territory kapag tumanda na siya. Dapat natin siyang kaibiganin ngayon. Ang mga pagkakataong tulad nito ay hindi dumarating ng 2 beses. Gaya ng kasabihan, ang isang tao ay nangangamba sa katanyagan gaya ng pangangamba ng baboy na mataba. Sa sandaling ito, ang kasabihang ito ay tumpak na naglalarawan sa damdamin ni Alvin. Hinarap niya ang karamihan na humihingi ng kanyang atensyon ng may pag-aalinlangan habang iniisip ang sarili, sa wakas ay nakakuha na ako ng triplet trait Duke Grade Celestial Method at Divine Ability. Hindi ko na kailangang makipagkompetensya o tumaya pa. Bagamat nagpasya siyang tumigil sa pakikipagkompetensya dahil alam niyang wala nang maglalakas loob na hamanin siya, wala pa siyang planong umalis sa Alchemy City o sa Barren Land. Sa sandaling ito, si Chadwick, ang punong Celestial Alchemist mula sa Blazing Sun Celestial Sect, na naging kaibigan ni Alvin bago ang kanyang kakompetensya sa Profound Heaven Celestial Sect, ay hamarang sa karamihan at lumapit kay Alvin. Master Darfield, hindi ko talaga inaasahan na painitin mo ang kaldero sa loob ng kalahating oras. Ang titulo ng pinakamahusay na kilalang Celestial Alchemist sa 6 na timog silangang rehiyon ay pagmamay-ari mo na ngayon. Tunay siyang namangha sa kakayahan ni Alvin. Nang marinig ito, mayanhing tumango si Alvin bilang tugon. Sa isang kisap mata, halos 1 buwan na ang lumipas, at malapit nang matapos ang Alchemy Conference. Naglilibot si Alvin sa Alchemy Square nang may marinig siyang boses. Agad siyang natigilan, nagulat sa bigla ang boses na narinig niya. Binata, maghanap ka ng tahimik at liblib na lugar. Magsasama-sama kami ng Profound Divine Metal para tulungan kang buksan ang kaong iyon. Hindi nagtagal at nakilala ni Alvin ang may-ari ng boses. Ito ang Chaos Divine Flame. 2881. Nang marinig ang mga salita ng Chaos Divine Flame, naalala ni Alvin ang mahiwagang luma at kakaibang kahon na nakuha niya sa pamamagitan ng pagpapalit ng isang single trait Duke Grade Divine Ability mula sa Taiyi Celestial Sect. Itinuring itong walang silbi ng maraming tao, kabilang ang yumaong si Stanley, ang lumang ninuno ng Taiyi Celestial Sect. Iginiit niyang ipagpalit ang kahon dahil nagtitiwala siya sa Chaos Divine Flame nang sabihin nitong makikinabang siya sa laman ng kahon, at mahalaga para sa kanya na makuha ito. Sinabi rin ng Chaos Divine Flame na ang Profound Divine Metal at ito ang makakapagbukas ng kahon para sa kanya. Ayon sa Chaos Divine Flame, tanging ang mga Celestial Lord o ang mga mas malakas ang makakakita sa laman ng kahon at makakapagbukas nito. Sino mang mas mahina kaysa sa isang Celestial Lord ay hindi makakakita sa mga formation na nagtatago ng laman ng kahon. Senior Chaos Divine Flame. Gising na ba ang Senior Profound Divine Metal? Tanong agad ni Alvin matapos siyang tumigil sa paglalakad. Pagkatapos niyang magsalita, isang mahinang boses na parang pagmamay-ari ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nagsabi, "Binata, hindi ako makakapag-isip ng matagal."
Maghanap ka agad ng tahimik at liblib na lugar. Kapag binuksan natin ang kahon sa publiko, tiyak na magdudulot ito ng gulo. Ito ang profound divine metal. Sige. Naramdaman ni Alvin ang pagmamadali sa boses ng profound divine metal kaya hindi siya nag-atubili at tinawag si Tanya. Dali-dali silang umalis at nagtungo sa isang liblib na lugar sa isang sulok ng Alchemy Square. Halos isang buwan na ang lumipas simula nang sumikat si Alvin sa Alchemy Conference. Kaya naman, hindi na siya gaanong pinapansin ng mga tao kumpara dati. Malaya na siyang nakakalakad nang hindi nakakakuha ng atensyon ng napakaraming tao. Sa loob lamang ng maikling sandali, natagpuan ni na Alvin at Tanya ang isang desyerto na sulok kung saan may ilang higanting malalaking bato na nakatambak. Pumunta ang dalawa sa likod ng isa sa mga higanting malalaking bato at tumalikod sa Alchemy Square. Tanya, alertuhan mo ako kung may paparating, sabi ni Alvin kay Tanya, ipinapaalala sa kanya na magbantay. Bagamat hindi niya alam kung ano ang laman ng kahon, alam niyang mahalaga ito dahil sinabi ito ng Chaos Divine Flame. Bukod dito, ipinaalala rin sa kanya ng Profound Divine Metal na mag-ingat. Opo, kapatid na Alvin. Seryosong pinansin ni Tanya ang mga salita ni Alvin at sinimulang suriin ang kanilang paligid. Samantala, hindi alam ni Alvin na nakita ni Lena, isang disipulo ng Compassionate Celestial Traveler Sect, sila ni Tanya na nagtatago sa likod ng isa sa mga higanting bato. Mabilis niyang sinabi kay Belinda, ikatlong senior sister. Si Alvin ay hindi isang disenteng lalaki. Kinuha lang niya ang babaeng iyon at nagtago sa likod ng mga higanting bato. Tiyak na wala silang ginagawang masama. Mabuti na lang at hindi narinig ni Alvin ang mga sinabi ni Lena. Kung hindi, malamang ay magagalit na siya. Sa likod ng mga malalaking bato. Kinuha ni Alvin ang luma at kakaibang kahon mula sa kanyang spatial ring kaya sinabi niya sa Profound Divine Metal at Chaos Divine Flame, mga senior, nasa kamay ko na ang kahon ngayon. Swoosh! Swoosh! Pagkatapos magsalita ni Alvin, isang kulay abo at gininto ang guhit ng liwanag na magkakaugnay ang sumilay mula sa kanyang dibdib patungo sa kahon, at agad na naglaho sa kanyang paningin. Hindi nagtagal at nagsimulang manginig ng marahas ang kahon. Isang kulay abo at gininto ang liwanag ang bumalot sa selyo ng kahon. Sa loob lamang ng ilang segundo, lalong lumiwanag ang mga ilaw. Pumutok. Isang malakas at malinaw na tunog ang biglang umalangaw-ngaw sa hangin. Bumukas ang mahigpit na nakasaradong kahon. Ang kulay abo at gininto ang liwanag ay sumikat din ng husto sa loob ng kahon at ilang sandali bago tuluyang lumabo ang mga ito na nagpapakita ng laman nito. Sa sandaling ito, muling nagsalita ang Chaos Divine Flame. Binata, malapit na naman kaming mahimbing na makatulog ng malalim ng Profound Divine Metal. Sinuri namin ang bagay na nasa kahon. Isa itong consumable na Royal Grade Celestial Weapon. Maaari mong gamitin ang Royal Grade Celestial Weapon ng hanggang 3 beses. Sa tuwing gagamitin mo ito, magkakaroon ka ng lakas na maihahambing sa isang ordinaryong Celestial Lord. Ang iyong kaluluwa at Celestial Origin Energy ay magiging nasa antas ng isang Celestial Lord hanggang sa mawala ang epekto nito. Dapat mong gamitin ang Royal Grade Celestial Weapon na ito. Bago pa makapagpaliwanag ang Chaos Divine Flame, bigla itong tumahimik. Isang nauubos na Royal Grade Celestial Weapon. Isang masalimuot na ipit ang nakapatong sa kahon. Ang ipit ay may 3 talulot na bulaklak na kapansin-pansing kulay pula dugo. Kumikinang ito sa loob ng kahon. Ang kulay pula dugo nito ay mukhang nakakatakot. Sinabi ba ng Chaos Divine Flame na isa itong consumable Royal Grade Celestial Weapon? Seryoso ang ekspresyon ni Alvin habang pinag-aaralan ang hairpin sa kahon. Hindi na siya ang dating walang kaalam-alam na binata noong una siyang umakyat sa Devata Realm. Naunawaan na niya ng kaunti ang tungkol sa Celestial Weapon sa Devata Realm na ito. Ang consumable Celestial Weapons ay nasa Royal Grade o Emperor Grade lamang. Karamihan sa mga ito ay maaaring gamitin ng 1 beses lamang hanggang sa maximum na 5 beses. Magagamit ko itong Royal Grade Celestial Weapon ng 3 beses.
Tila bawat talulot ng bulaklak ay magbibigay sa akin ng lakas na maihahambing sa isang ordinaryong Celestial Lord hanggang sa mawala ang epekto nito at malanta ang talulot. Huminga ng malalim si Alvin, natigilan sa natuklasang ito. Nang makabawi siya ng katinoan, pinagmasdan niya ng mabuti ang kanyang paligid bago palihim na itinago ang Heron, sa takot na makita. Ang isang Royal Grade Celestial Weapon, maubos man o hindi, ay higit pa sa sapat upang magdulot ng kaguluhan sa Alchemy Square. Bukod dito, para sa isang taong may cultivation base ni Alvin, ang isang maubos na Royal Grade Celestial Weapon ay mas kapaki-pakinabang sa kanya kumpara sa isang Emperor Grade Celestial Weapon. Dahil sa kanyang cultivation base, hindi niya magagawang ilabas ang buong potensyal ng isang Emperor Grade Celestial Weapon. Isa lamang siyang profound stage overarching heaven supreme celestial, kung tutuusin. Sa kabilang banda, ang maubos na Royal Grade Celestial Weapon ay direktang magpapataas ng kanyang lakas sa isang ordinaryong Celestial Lord. Sa madaling salita, sa tuwing gagamitin niya ang Royal Grade Celestial Weapon, wala siyang pinagkaiba sa isang ordinaryong Celestial Lord. Kahit na ang armas ay magbigay lamang sa kanya ng lakas na maihahambing sa isang one basic Celestial Lord nang walang anumang makapangyarihang Celestial Methods o Divine Abilities, ang kanyang Celestial Origin Energy ay magiging sapat na malakas para sa kanya upang sakupin ang 6 Southern Regions at ang buong hangganan ng Southern Heaven Territory. Walang dahilan ang Chaos Divine Flame para magsinungaling sa akin. Totoo ngang magkakaroon ako ng lakas ng isang ordinaryong Celestial Lord kapag ginamit ko ang consumable Royal Grade Celestial Weapon na ito kahit na panandalian lang ang epekto. Bukod pa rito, ayon sa Chaos Divine Flames, walang side effect ang paggamit nito, naisip ni Alvin sa sarili habang nagniningning ang kanyang mga mata. Malinaw niyang naiisip na taglay niya ang lakas ng isang ordinaryong Celestial Lord pagkatapos gamitin ang armas. Napakaganda nito para maging totoo. Ang Royal Grade Celestial Weapon ay isang kagamitang nakapagliligtas ng buhay, at ito ay lubhang mahalaga dahil magagamit lamang ito ng 3 beses. Hindi na kailangang sabihin pa, tiyak na hindi ito gagamitin ni Alvin maliban na lang kung talagang kinakailangan at nasa isang mapanganib na sitwasyon siya. Hindi kailangang gamitin ang Royal Grade Celestial Weapon na ito maliban na lang kung ito ay isang sitwasyon na nanganganib sa buhay o kamatayan. 2882. Tanya, Tere na. Huminga ng malalim si Alvin para pigilan ang pananibik na namumuo sa kanya bago niya tinawag si Tanya. Maya-maya, bumalik silang dalawa sa gitna ng Alchemy Square na puno ng mga tao. Kapatid na Alvin, nabuksan mo ba ang kahon? Tanong ni Tanya na may kuryosidad. Oo, sagot ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission habang bahagyang tumango. Tanya, mahalagang walang makaalam tungkol sa laman ng kahon. Kaya kinailangan kong maghanap ng lugar na mapagtataguan bago ito buksan. Masunaring tumango si Tanya kahit hindi niya lubos na naintindihan ang mga sinabi ni Alvin. Nagtanong siya gamit ang voice transmission, kapatid na Alvin, may nakita ako sa kahon noong binuksan mo ito. Akala ko walang laman. Nang unang matanggap ni Alvin ang kahon mula sa matandang lalaki, sinuri ni Tanya ang kahon gamit ang kanyang banal na kamalayan. Tulad ng lahat, natuklasan niyang walang laman ito. Bagamat inakala niyang walang halaga ang kahon, nanatili siyang tahimik nang igiit nito na kunin ang kahon. Sa kanyang palagay, kahit na walang halaga ang kahon na ito, sulit ang kapalit basta't mapasaya nito si Alvin. Natural lamang na mabigla siya nang matuklasan niyang walang laman ang kahon. Oh, nakita mo. Hindi itinanggi ni Alvin at nagpatuloy sa pagsasalaysay kay Tanya ng lahat ng sinabi sa kanya ng Chaos Divine Flame. Isang nauubos na Royal Grade Celestial Weapon na maaaring gamitin ng 3 beses at magbibigay sa iyo ng lakas ng isang ordinaryong Celestial Lord. Kapatid na Alvin, nangangahulugan ito na bibigyan ka ng 3 anting-anting na negel iligtas buhay. Nagliwanag ang mga mata ni Tanya habang nagsasalita. Oo. Tumango si Alvin nang nakangiti. Ang paglalakbay na ito sa Alchemy City sa Barren Land ay naging mabunga. Bukod sa nauubos na Royal Grade Celestial Weapon na ito, nakakuha rin ako ng triplet trait Doke Grade Celestial Method at Divine Ability. Dati,
nakakuha si Alvin ng dalawang Emperor-grade celestial weapons, ang Mystical Yang 9 Water Chestnut Ring at ang Mystical Yi 9 Water Chestnut Ring. Sayang, hindi niya pag-aari ang mga iyon. Kapatid na Alvin, ibig bang sabihin nito ay maaari na tayong bumalik sa Tai Celestial Sect? Tanong ni Tanya. Hindi. Bagamat ligtas na para sa atin ang maglakbay ng mag-isa ngayong mayroon na akong nauubos na Royal Grade Celestial Weapon, kailangan pa rin nating maghintay para sa iba, sagot ni Alvin. Noong una, naisip niya na umalis muna papunta sa Tai Celestial Sect. Gayunpaman, matapos itong isipan, ibinasura niya ang ideya. Hindi siya natatakot sa mga cultivator mula sa mga nangungunang sect o sa mga cultivator na walang sect, ngunit nag-aalala siya tungkol sa mga mababanges na bandido na maaaring makasalubong niya sa kanyang paglalakbay pabalik. Dati, nasa proteksyon siya ni Stanley. Sa kasamaang palad, pumanaw na si Stanley. Bilang pag-iingat, nagpa siya siyang sumama sa grupo mula sa Thousand Spiders Celestial Sect pagbalik nila sa Wasteland. Hindi niya inakala na may sect na tatanggihan ang kanyang kahilingan dahil karamihan sa mga sect ay naghahangad na gumawa ng pabor sa kanya. Tiyak na matutuwa ang Thousand Spiders Celestial Sect na gumawa ng pabor sa kanya ngayong nakita na nila ang kanyang mga kasanayan sa alchemy. Bukod dito, iniisip nila na nagmula siya sa isang makapangyarihang clan sa gitnang lugar. Nagpa siya siyang kausapin ang sect leader ng Thousand Spiders Celestial Sect pagkatapos ng Alchemy Conference. Sa ngayon, hihintayin ko na lang matapos ang Alchemy Conference. Naisip ni Alvin sa sarili habang naglalakad siya sa masiglang Alchemy Square. Sa mga nakalipas na araw, nilapitan ni Alvin si Belinda at sinubukang hikayatin itong sumama sa kanya. Sa kasamaang palad, nanatili itong matigas ang ulo at determinado, kaya't nawala ng magawa si Alvin. Mukhang kailangan kong bisitahin ang kanyang Panginoon sa Compassionate Celestial Traveler Sect at babalaan siyang huwag saktan si Belinda. Tiwala na ngayon si Alvin na mapoprotektahan niya si Belinda dahil nakuha na niya ang Consumable Royal Grade Celestial Weapon. Gamit ang Consumable Royal Grade Celestial Weapon, magagawa kong lipulin ang Compassionate Celestial Traveler Sect kung gugustuhin ko. Sigurado akong hindi siya maglalakas loob na saktan ng kanyang Panginoon kung babalaan ko siya. Sa kabila ng kanyang mga iniisip at kumpiyansa, nag-aalala pa rin si Alvin tungkol sa kaligtasan ni Belinda. Paano kung patayin siya ng kanyang Panginoon bago pa man niya ito mailigtas? Kaya naman, nagpa siya siyang makipag-usap kay Laura, ang pinuno ng sekta ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Pinuno ng sekta Nangong, nakangiting bati ni Alvin kay Laura. Bagamat may alitan sa pagitan nila ni Laura dahil nagpadala ito ng isang tao para patayin siya noon, nagpapasalamat pa rin siya na hindi nito ibinunyag ang tungkol kay Belinda at sa kanyang relasyon sa kanyang Panginoon. Master Darfield, sagot ni Laura, ano ang nagdala sa iyo rito? Tila naglaho ang kanyang puot kay Alvin matapos masaksihan ang mga talento ni Alvin sa alchemy at matuklasan na maaaring ito ay mula sa isang makapangyarihang angkan sa gitnang lugar. Bilang isang taong nabuhay ng matagal, nagkaroon siya ng matalinong mata matapos makilala ang napakaraming tao sa kanyang buhay. Bagamat maikli lamang ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Alvin, masasabi niyang si Alvin ay isang taong may integridad. Siya ay responsable at karapat-dapat kay Belinda. Hindi siya sigurado kung si Alvin ay tunay na nagmula sa isang makapangyarihang angkan sa gitnang lugar, ngunit hindi niya ito gaanong pinahahalagahan. Tutal, dahil sa talento nito sa alchemy, hanggat handa siyang sumali sa Compassionate Celestial Traveler Sect, tutulungan niya itong magpakasal kay Belinda. Tutal, naniniwala siyang ang kanilang kasal ay makikinabang sa sekta. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Alvin at sinabing, pinuno ng sekta Nangong, naniniwala akong nalaman mo na ang nangyari sa pagitan namin ng iyong minamahal na disipulo, si Belinda. Lubos akong nagpapasalamat na pinapanatili mo siyang ligtas sa lahat ng ito. Gayunpaman, natatakot ako na ang bagay na ito ay hindi maaaring itago ng matagal sa kanyang Panginoon. Kaya naman, nais kong humingi ng pabor sa iyo. Maaari mo bang pigilan ng Panginoon ni Belinda sa pananakit sa kanya kung malaman ng kanyang Panginoon ang tungkol sa ating relasyon?
Kung mamagitin ang 10 Direction Celestial Duke mula sa iyong sekta, mangyaring sabihin sa kanila na ang aking mga kamag-anak ay may kakayahang, at hindi ko sila kailanman palalayain kung si Belinda ay saktan. Nais ko ring hilingin sa iyo na magpadala ng isang tao sa Taiyi Celestial Sect upang ipaalam sa akin ito kung sakaling mangyari ito. Malamig ang kanyang tono nang magsalita siya. Napasinghap si Laura nang marinig ang mga salita ni Alvin. Bahagyang may bahid ng takot ang makikita sa kaibuturan ng kanyang mga mata nang tumingin siya kay Alvin. Mas lalo siyang nakasisiguro sa pinagmula ni Alvin matapos marinig ang mga salita nito. Kung hindi, bakit siya magiging ganoon kay Tiwala kung hindi siya nagmula sa isang makapangyarihang angkan sa gitnang lugar? Sa huli, nakahinga siya ng maluwag at tumango habang sinasabing, itatandaan ko ang mga salita mo, Master Darfield. Pipigilan ko sila at pipigilan ko sila sa pananakit kay Belinda. Tama si Alvin. Kaya ni Laura na protektahan si Belinda mula sa kanyang Panginoon. Gayunpaman, wala nang magagawa si Laura kung mamagitan ang 10 direksyon ng Celestial Duke ng Compassionate Celestial Traveler Sect. Ngayong nakita na niya kung gaano determinado si Alvin na protektahan ang kanyang pamangkin, natural lang na nakahinga siya ng maluwag. Makikita kung gaano determinado si Alvin na protektahan si Belinda batay sa kung gaano siya kahanda na gamitin ang mahalagang nauubos na Royal Grade Celestial Weapon. Pagkatapos ng ilang araw, sa wakas ay natapos na ang Alchemy Conference. Sa huling araw ng Alchemy Conference, ayon sa mga tradisyon, iaanunsyo ng mga kataas-taasang Duke Grade Celestial Alchemists mula sa Alliance of Celestial Masters ang iilang Celestial Alchemists na mahusay na nagpakita ng kahusayan sa Alchemy Conference. Dahil ang pambihirang pagganap ni Alvin ay nalampasan ang lahat sa Alchemy Conference, hindi nakakagulat na ang kanyang katanyagan ay nalampasan pa si Chadwick, ang Chief Celestial Alchemist ng Blazing Sun Supporting Sect, na napili bilang pinakamahusay na prominenteng Celestial Alchemist sa 6 Southeastern Regions noong nakaraang Alchemy Conference. Tulad ng alam nating lahat, 30 taon na ang nakalilipas, nag-iwan ng marka si Master Chadwick sa Alchemy Conference ng 6 na timog silangang rehiyon at malawak na kinikilala bilang nangungunang kilalang Celestial Alchemist sa 6 na timog na rehiyon. Sa pagkakataong ito, narito ang maitim na kabayo na may kahangahangang talento. Si Master Darfield mula sa Taiyi Celestial Sect sa Kaparangan. 2883. Nagawa ni Master Alvin na painitin ang isang kilalang Celestial Cauldron gamit ang isang kilalang Celestial Fire sa loob ng kalahating oras. Matagumpay na napino ni Master Alvin ang 13 overarching Heaven Peals. Guru Alvin. Higit sa lahat, si Master Alvin ay wala pang ang 100 taong gulang. Ang tagapagbalita ay si Sol, ang kataas-taasang Duke Grade Celestial Alchemist mula sa Alliance of Celestial Masters. Siya rin ang saksi sa mga taya ni Alvin sa Blissful Sect at sa Profound Heaven Celestial Sect. Matapos ang anunsyo ni Sol, napalingon ang mga tao sa isang binata na nakasuot ng lila. Mayroon siyang mga kilay na parang espada at matingkad na mga mata. Matangkad at gwapo siya na may pambihirang tindig. Nanatili siyang kalmado kahit na ang atensyon ng lahat ay nasa kanya. Para bang mananatili siyang hindi maaapektuhan kahit na gumuho ang bunduktay sa harap niya. Tila malaya siyang parang isang piling sundalo na walang makamundong pagnanasa. Alvin. Si Argus, ang matandang ninuno ng Blissful Sect, ay tumingin kay Alvin nang may matalas na tingin na parang punyal. Malinaw na gusto niyang patayin si Alvin. Sa kasamaang palad, hindi siya maaaring kumilos ng padalos-dalos bago niya matiyak ang tunay na pagkakakilanlan ni Alvin. Samantala, si Franco, ang arhet ng Blissful Sect, ay tumitig kay Alvin. Hindi pa siya 100 taong gulang, paano siya naging isang overarching Heaven Supreme Celestial at isang kilalang Celestial Alchemist ng sabay. Bukod dito, kaya niyang pinuhin ang overarching Heaven Peals, at ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay maihahambing sa isang Supreme Duke Grade Celestial Alchemist. Ang kanyang mga mata ay puno ng selos. Palagi niyang itinuturing ang kanyang sarili na parang anak ng langit. Dati, namumukod-tangi siya sa kanyang mga kasamahan at nasa isang liga na kakaiba. Gayunpaman, mula nang lumitaw si Alvin, nagbago ang mga bagay-bagay.
Siya ay walang iba kundi karaniwan kung ihahambing kay Alvin. Bukod dito, dahil sa kanyang pagkakamali at pabaya na paghatol, nawalan siya ng triplet rate Dokegrade Celestial Method para sa Blissful Sect. Dahil sa mga kadahilanang ito, katulad ni Argus, hiniling niya na mapatay niya si Alvin. Ang mga mata ni Franco na puno ng selos ay kumislap na may handering pumatay habang iniisip niya ang sarili, pero sa iyo, mas mabuting manggaling ka sa isang makapangyarihang angkan sa gitnang lugar. Kung hindi, ang araw na malaman natin ang iba ay ang araw na mamamatay ka. Pakiramdam ni Alvin ay parang may nakalalasong ahas na nagmamasid sa kanya kaya lumingon siya para tingnan ito. Ang arhet ng Blissful Sect. Nang matuklasan niyang si Franco pala ito, sandaling sumulyap siya kay Franco bago umiwas ng tingin. Maaaring medyo nag-aalala siya kung si Argus iyon. Wala siyang pakialam kay Franco. Paano niya ako minamaliit? Galit na galit si Franco. Natural lang na masasabi niyang hindi siya sineryoso ni Alvin. Tumitindi ang balak niyang pumatay sa mga mata niya habang kinakagat niya ang mga ngipin sa galit. Samantala, si Emmer, ang pinuno ng sect ng Profound Heaven Celestial Sect, na nakatingin din kay Alvin ay naisip, maaaring hindi kasing kaya ni Alvin si Edison, ngunit tiyak na may potensyal siyang mapabuti ang Profound Heaven Celestial Sect sa hinaharap kung buhay pa siya. Bagamat nawala na sa kanya ang triplet trait divine ability ng sect kay Alvin, wala siyang anumang puot kay Alvin. Sa katunayan, hinangaan niya ang binata. Si Alvin ay talagang nagmula sa isang makapangyarihang angkan sa gitnang lugar. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng ganoong kumpiyansa na magsabi ng mga ganoong salita sa oras na iyon. Si Laura, ang pinuno ng sekta ng Compassionate Celestial Traveler Sect, ay tumingin kay Alvin nang may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Si Belinda ay nasa mabuting kamay. Mabubuhay siya ng maligaya kasama si Alvin. Ang kanyang yumaong ina ay makakahinga ng mapayapa ngayon. Samantala, si Belinda na nakatayo sa tabi ni Laura ay tila nasa isang problema. Hindi mahalaga sa kanya kung si Alvin ay mula sa isang makapangyarihang angkan sa gitnang lugar o hindi, gusto niyang makuha ang pahintulot ng kanyang Panginoon na makasama si Alvin. Siya ay ulila mula pa noong bata pa siya, at sa kanyang puso, matagal na niyang itinuring ang kanyang Panginoon bilang kanyang ina, lalo na kay Laura na tinatrato siya na parang kanyang anak. Sa kanyang palagay, kung hindi siya inampon at pinalaki ng kanyang Panginoon, mamamatay sana siya pagkatapos pumanaw ang kanyang mga magulang. Sa makatuwid, susunod siya kung nais ng kanyang Panginoon na pagbayaran niya ang kanyang kasalanan gamit ang kanyang buhay. Naisip ni Lorraine, ang pinuno ng sect ng Thousand Spiders Celestial Sect, salamat sa Diyos at malapit nang umalis si Alvin sa kaparangan. Kung hindi, ang Thousand Spiders Celestial Sect ay masusupol ng Tai Celestial Sect sa pamamagitan ng kanyang presensya. Kasabay nito, isang nahihiyang ekspresyon ang makikita sa mukha ni Crystal nang tumingin siya kay Alvin. Mahirap hindi mapansin ang mga bahid ng pagmamahal na kumikislap sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Kahit ang isang babaeng may mataas na pamantayan na tulad niya ay nahulog na sa kahangahangang talento at alindog ni Alvin. Sa oras na ito, pagkatapos magsalita ni Sol, ang natitirang tatlong kataas-taasang Dokegrade Celestial Alchemists mula sa Alliance of Celestial Masters ay nagpalitan sa pagbibigay ng kanilang talumpati sa sirang platapormang bato. Di nagtagal, opisyal nang natapos ang Alchemy Conference. Pagkatapos ng kumperensya ng alkemiya, isinama ni Alvin si Tanya at ang tatlong kilalang Celestial Alchemist mula sa Tai Celestial Sect habang papalapit siya sa grupo mula sa Thousand Spiders Celestial Sect. Pinuno ng Sect Juster, dahil pumanaw na ang matandang ninuno ng Tai Celestial Sect, magiging napakabagal para sa atin na maglakbay ng mag-isa. Maaari mo ba kaming isama pabalik sa kaparangan? Natigilan si Lorraine sa biglaang kahilingan ni Alvin kaya sandali siyang nag-atubili. Habang nakatingin sa kanya si Crystal ng may pinanibik, sinabi niya, dahil personal na hiniling ito ni Master Darfield, ikinagagalak kong gawin ito. Gayunpaman, ginagawa ko ito bilang paggalang sa iyo, hindi sa Tai Celestial Sect. Tumanggaw si Alvin at sumagot, naiintindihan ko. May utang ako sa iyo, Sect Leader Juster, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga. Matalino nga si Lorraine.
Bagamat hindi siya 100% sigurado tungkol sa pagkakakilanlan at pinagmulan ni Alvin, ang pambihirang kasanayan sa alchemy nito ay sapat na para pumayag siya sa kanyang kahilingan. Kailan mo balak umalis, Master Darfield? Tanong ni Lorraine. Iiwan ko na sa iyo ang desisyon, pinuno ng Sekta Juster, sagot ni Alvin. Plano naming umalis pagkatapos ng ilang araw. Bakit hindi na lang kayong lahat tumuloy sa tirahan ng Thousand Spiders Celestial Sect sa Alchemy City? Mas magiging maginhawa ang lahat kapag umalis na tayo mamaya, sabi ni Lorraine. Sige. Hindi nagatubili si Alvin at agad na sumang-ayon. Nang umalis si Alvin at ang iba pa sa Alchemy Square kasama ang grupo mula sa Thousand Spiders Celestial Sect, may ilang tao na sakam na tumingin kay Alvin. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na kumilos ng pabaya. Hindi lamang sila natatakot sa mga tao mula sa Thousand Spiders Celestial Sect at Tai Celestial Sect, kundi mas natatakot pa sila sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Paano kung palihim siyang pinoprotektahan ng kanyang mga kamag-anak sa dilim? Sa isang restoran malapit sa tirahan ng Thousand Spiders Celestial Sect sa Alchemy City. Isang binata ang nakaupo sa tabi ng mga bintana sa isang pribadong silid habang pinagmamasdan ang grupo ng mga taong dumating sa tirahan ng Thousand Spiders Celestial Sect. Malungkot ang kanyang ekspresyon habang nagmumura, Sus Mariosep. Si Alvin at ang babaeng iyon ay nakatira kasama ang mga tao mula sa Thousand Spiders Celestial Sect. Paano ko siya madadagit? Ang binata ay walang iba kundi si Rodel, ang tila yumaong young master ng Profound Heaven Celestial Sect. Malinaw na buhay at maayos ang kanyang kalagayan. Sa sandaling ito, tiningnan ni Rodel ang matandang lalaking nakatayo sa tabi niya at seryosong nagtanong, Elder Tanner. May kumpiyansa ka ba na magagawa mo ito? Young Master, si Lorraine, ang sect leader ng Thousand Spiders Celestial Sect, ay isang 7-star Celestial Duke. Bagamat isa rin akong 7-star Celestial Duke, ang lakas ko ay walang kapantay sa kanya dahil kamakailan lang ako nakalusot. Natatakot akong matuklasan niya ako pagpasok ko sa kanilang tirahan. Ang matandang lalaking ito nakatabi ni Rodel ay isang elder ng Profound Heaven Celestial Sect. Isa siya sa 3 bayani ni Paladin na namamahala sa kaligtasan ni Rodel. Nang makilala ni Alvin si Rodel dati, wala ito dahil naglilinang ito ng mag-isa dahil malapit na siyang makarating sa isang tagumpay. Bagamat nakalusot na siya at matagumpay na naging isang 7-star Celestial Duke, hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait nang marinig niya na gusto ni Rodel na dukutin niya si Tanya mula sa tirahan ng Thousand Spiders Celestial Sect sa Alchemy City. Kumunat ang noo ni Rodel. Labis siyang nadismaya. Kaya, dapat ba akong umupo na lang at panoorin siyang makalusot sa mga daliri ko? 2,884. Bata, bakit hindi ka humingi ng tulong sa pinuno ng sekta? Nag-aalangan na mungkahi ni Elder Tanner matapos niyang maramdaman ang pagkadismaya sa tono ni Rodel. Ang tatay ko. Tinitigan ni Rodel ang matanda at ngumisi. Kung malaman ng tatay ko na peke ang pagkamatay ko, pagagalitin niya ako ng husto. Sa tingin mo ba ay makabubuting humingi ng tulong sa kanya? Mabuti sana kung hindi niya ako didisiplinahin pagkatapos malaman ang ginawa ko. Humingi ka ng tulong sa kanya para makuha ang babaeng iyon. Siguro ay niloloko mo lang ako. Matapos huminga ng malalim, mamulong siya, kalimutan mo na lang iyon. Nagpanggap akong patay ako hindi lang dahil gusto ko ang babaeng iyon. Ang pagkamatay ni Stanley, ang matandang ninuno ng Tai Celestial Sect, ay halos nakapagpahupa ng galit at puot ko. Tungkol naman sa babaeng iyon, makukuha ko siya sa tamang panahon. Sa sandaling ito, isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng pribadong silid. Binibining Panginoon. Di nagtagal, isang binata ang pumasok matapos siyang payagan ni Rodel na makapasok sa silid. Ang binata ay walang iba kundi ang taong nag-akusa kay Stanley ng pagpatay kay Rodel, ang batang Panginoon ng Profound Heaven Celestial Sect. Tinawag siyang Ben ng mga tao mula sa Profound Heaven Celestial Sect. Bakit ka nandito, Ben? Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na huwag mo akong bisitahin pansamantala? Agad na kumunat ang noo ni Rodel nang makita niya ang binata.
Kung hindi ka mag-iingat, baka mabunyag mo ako. Magagalit ang tatay ko kapag nalaman niyang buhay pa ako. Bukod pa rito, karamihan sa mga tao mula sa mga nangungunang sekta ay narito pa rin. Kapag nalaman nilang buhay din ako, baka pilitin nila ang tatay ko na patayin ako para humingi ng hustisya para sa Tayi Celestial Sect. Sabi ni Rodel nang may malungkot na ekspresyon. Bata, alam kong sinusubukan mong agawin ang babae ni Alvin. May kailangan kang malaman bago ang lahat. Sabi ni Ben nang may mapait na ngiti. Bakit kailangan mo pang sabihin sa akin ngayon? Hindi ba pwedeng maghintay na lang tayo hanggang sa makabalik tayo sa sekta? Naiinip na tanong ni Rodel na may kunot noo sa mukha. Bata, kailangan ko munang sabihin ito sa iyo bago mo pa masaktan si Alvin. Sagot ni Ben. Sa wakas ay naramdaman ni Rodel na may mali sa tono ni Ben. Bakit ka natatakot na baka masaktan ko si Alvin? Isa lamang siyang kilalang celestial alchemist mula sa Tayi Celestial Sect, hindi ba? Palihim na nanatili si Rodel sa Alchemy City of the Barren Land simula nang magpanggap siyang patay. Gayunpaman, dahil hindi sila lumabas ni Elder Tanner, pareho silang walang alam sa mga pangyayaring naganap noong Alchemy Conference. Ang alam lang nila ay pinatay si Stanley ni Emmer, ang sect leader ng Profound Heaven Celestial Sect. Bata, noong komperensya ng Alchemy, si Alvin. Sinimulan ni Ben na ikwento ang lahat ng nangyari noong komperensya ng Alchemy kay Rodel. Nanalo si Alvin ng Triplet Trait Doke Grade Celestial Method mula sa Blissful Sect. Napanalunan din niya ang Triplet Trait Doke Grade Divine Ability ng ating sect sa pamamagitan ng pakikipagkompetensya kay Master Hayes. Paano? Paano naging posible iyon? Si Master Hayes ay isang Supreme Doke Grade Celestial Alchemist, at si Alvin ay isa lamang kilalang Celestial Alchemist. Paano niya nagawang talunin si Master Hayes? May posibilidad kayang magmula si D. Alvin sa isang makapangyarihang angkan sa gitnang lugar. Namutla ang mukha ni Rodel. Hindi siya makapaniwala at gulat matapos marinig ang mga sinabi ni Ben. Dati, pinaghihinalaan na niya ang pagkakakilanlan at pinagmulan ni Alvin nang makita niya kung gaano kahusay si Alvin sa alchemy. Tutal, normal lang naman para sa mga direktang inapo mula sa makapangyarihang angkan na magsanay sa labas ng gitnang lugar. Tila totoo ang kanyang hinala. Natakot siya sa pag-iisip pa lamang nito. Ang mga kahihinatnan ng pagdukot sa babae ni Alvin at pagkakasala kay Alvin ay magiging mapaminsala. Hindi lamang siya mailigtas ng kanyang ama, kundi maging ang Profound Heaven Celestial Sect ay magdurusa sa mga kahihinatnan. Bagamat maaaring may ilang mala Celestial King na nagpoprotekta sa kanilang sekta sa dilim, wala pa rin silang kalaban-laban sa mga powerhouse mula sa mga makapangyarihang angkan sa gitnang lugar. Bukod dito, batay sa kung gaano kagaling si Alvin, malamang na ang kanyang angkan ay pambihira. Sino ang mag-aakala kung ang angkan ni Alvin ay may mga Celestial King at Celestial Lord? Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos at nagpasya si Alvin at ang babae na manatili sa tirahan ng Thousand Spiders Celestial Sect. Kung hindi, magiging mapaminsala kung gagawa ng hakbang si Elder Tanner. Tiyak na masasangkot din ako. Nang makabawi si Rodel sa kanyang katinoan, isang matinding ginhawa ang bumalot sa kanya. Natutuwa siya na hindi siya makakagawa ng isang hakbang na pagsisisihan niya dahil sa desisyon ni Alvin na manatili sa Thousand Spiders Celestial Sect. Elder Tanner. Tinitigan ni Emmer ang matanda habang galit na nagtanong, nang inutusan kitang sundan si Alvin kanina, hindi mo ba narinig ang nangyari noong Alchemy Conference? Kung naiulat mo lang sana ito sa akin, hindi ko naiisipin na dukutin ang babae ni Alvin. Alam mo ba na baka ikinamatay ko ang pagkakamali ko dahil sa pagkakamali mo? Kung mamamatay ako ng dahil sa iyo, huwag mo nang isipin na makalusot. Malinaw na ibinubuhos niya ang pagkadismaya at takot sa puso niya sa matanda. Gayon din, nabigla rin ni Elder Tanner matapos marinig ang mga salita ni Ben. Matapos maglabas ng sama ng loob si Rodel, ngumiti siya ng mapait at sinabing, Young Master, masyado akong nahuhumaling sa pagsunod kay Alvin kaya hindi ko pinansin ang mga chismis. Mabuti na lang at hindi natin ginawa ang hakbang laban kay Alvin dahil nakatira siya sa Thousand Spiders Celestial Sect.
Kung hindi, magiging kapahamak ito. Pinunasan niya ang mga butil ng malamig na pawis sa kanyang noo. Pakiramdam niya ay halos nakatakas siya sa bingit ng kamatayan. Bumantong hininga si Rodel bago sinabing, Xiao Liu, wala akong pakialam kung ano ang gagawin mo, siguraduhin mo lang na ang aking ama at ang Profound Heaven Celestial Sect ang huling aalis sa Alchemy City. Ayokong bumalik ng mag-isa. Ang pinakaligtas na paraan ay ang bumalik ako kasama ang sekta. Alam niyang hindi siya mapapasailalim sa magandang sitwasyon kung ipaaalam sa mga tao mula sa mga nangungunang sekta ng 6 na timog silangang rehiyon na buhay pa siya. Alam niyang kailangan niyang maghintay hanggang sa lumipas ang oras. Hanggat lumipas ang sapat na oras, kahit na mabunyag ang katotohanan sa oras na iyon, hindi magiging ganoon kaseryoso ang bagay na ito. Nagplano pa nga siya na ang Profound Heaven Celestial Sect ang magbayad at nagbigay ng paliwanag sa Taiyi Celestial Sect upang mas masiguro niya ang kanyang kaligtasan. Opo, Batang Panginoon. Matapos matanggap ang mga utos mula kay Rodel, agad na umalis si Ben. Pagkaalis ni Ben, bumalik si Rodel sa kanyang upuan at tumingin muli sa bintana patungo sa direksyon ng tirahan ng Thousand Spiders Celestial Sect. Ang takot na umiikot sa kanyang mga mata ay napalitan na ngayon ng ginhawa. Hindi ko inaasahan na tama ang aking hinala at si Alvin ay talagang nagmula sa isang makapangyarihang angkan sa gitnang lugar. Mukhang hindi ko makukuha ang babaeng iyon. Sa sobrang takot niya ay tila nabigla siya at naging matino. Dahil sa kahangahangang pinagmulan ni Alvin, alam niyang mahigpit na bawal si Tanya. Maaaring isang walang kapantay na kagandahan si Tanya, ngunit natural lamang na mas pahalagahan niya ang kanyang buhay kaysa sa lahat. Samantala, walang kaalam-alam si Alvin na peke ang pagkamatay ni Rodel. Kung hindi, hihingi sana siya ng hustisya kay Emmer, ang pinuno ng sect ng Profound Heaven Celestial Sect, at pipilitin itong patayin ang kanyang anak. Sa kasamaang palad, kasalukuyan siyang nagkukultibar sa isang silid kasama si Tanya, walang kaalam-alam sa nangyayari sa isang kalapit na restoran. Bagamat matagal nang narinig ni Crystal mula kay Lena na sina Alvin at Tanya ay nagsasama sa isang silid, nabigla pa rin siya nang masaksihan niya mismo ito. Siya. Kasama niya sa kwarto ang babaeng iyon. 2,885. Matagal nang narinig ni Crystal mula kay Lena na sina Alvin at Tanya ay nagsasama sa isang silid. Gayunpaman, nabigla pa rin siya nang masaksihan niya mismo ito. Tumayo siya sa pasukan ng silid ni na Alvin at Tanya, pinag-iisipan kung ano ang dapat niyang gawin bago siya nagpasyang tahimik na umalis. Samantala, ang mga kilalang Celestial Alchemist mula sa Taiyi Celestial Sect, sina Margus at Elton, ay dumaan sa patio at nakita si Crystal na paalis na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang munting prinsesa ng Thousand Spiders Celestial Sect ay tila nahulog ang loob kay Master Darfield. Sabi ni Elton kay Margus habang pinapanood nila si Crystal na unti-unting nawawala sa kanilang paningin. Hindi nakakagulat, sabi ni Margus, wala pang ang 100 taong gulang si Master Darfield, at nakamit na niya ang mga kahangahangang gawa. Bukod doon, galing siya sa isang makapangyarihang angkan sa gitnang lugar. Karamihan sa mga babae ay mahuhulog sa isang natatanging binata. Matagal ko nang naririnig na ang munting prinsesang ito ay may mataas na pamantayan pagdating sa mga lalaki. Tanging isang perpektong lalaki lamang ang magpapaibig sa kanya ng walang humpay. Master Sito, mukhang naiintindihan mo ba ang iniisip ng mga babae? Tanong ni Elton, medyo nagulat. Siyempre naman. Tutal, marami na rin akong naging karelasyon noong bata pa ako, pagmamalaking sabi ni Margus. Iniunat niya ang kanyang dibdib at itinaas ang kanyang ulo habang pabalik sila sa kanilang bakuran. Pantay-pantay ba ang mga relasyon? Matagal bago natanto ni Elton. Mukhang napaka-straight lang ni Master Sito. Hindi ko inaasahan na eksperto pala siya sa mga relasyon. Malaki ang ipinagbago ng impresyon niya kay Margus sa sandaling ito. Pagkalipas ng ilang araw, nagtipon si Alvin at ang mga tao ng Taiyi Celestial Sect sa harapan ng patio ng tirahan ng Thousand Spiders Celestial Sect sa Alchemy City, naghahandang umalis sa lungsod. Kapatid na Alvin, gaano katagal mo ba lubos na matutunan ang Celestial Method at Divine Ability na nakuha mo?
Nagpadala si Tanya kay Alvin ng voice transmission habang naghihintay sila para umalis. Hindi ako sigurado. Mas mabilis ko silang matututunan kung mas pagsisikapan kong intindihin, sagot ni Alvin gamit ang voice transmission. Ginugugol niya ang kanyang oras sa paglilinang at pag-unawa sa Duke Grade Celestial Method at Divine Ability na napanalunan niya mula sa Blissful Sect at sa Profound Heaven Celestial Sect ayon sa pagkakabanggit noong Alchemy Conference. Ang kanyang record ng panalo ay walang katulad sa kasaysayan ng 6 Southeastern Regions. Katamtaman lang ang Eastern Purple Chi pero balanse. Hindi ako magtatagal bago ko ito maintindihan dahil may pagkakatulad ito sa mga banal na kakayahang naunawaan ko. Kung tungkol naman sa Duke Grade Celestial Method, sa Immobilization King Method. Natatakot akong kakailanganin ko ng mas maraming oras para dito. Kung ito ay isang celestial method na angkop para sa mga espada, kalahati lang ng pagsisikap ang kakailanganin ko dahil mayroon akong kaalamang nakuha ko mula sa pagmaster ng Sovereign Heart Sword. Sayang, wala itong kaugnayan sa mga espada. Tulad ng pag-iipon at paghina ng buwan, hindi palaging magiging maayos ang mga bagay-bagay. Dapat akong magpasalamat at makontento sa pagkakaroon ng celestial method at divine ability, naisip ni Alvin sa sarili. Sa nakalipas na 2 araw, naunawaan ni Alvin ang Celestial Method, ang Immobilization King Method, at ang Divine Ability, ang Eastern Purple Chi. Natuklasan niya na sa Devata Realm, hanggat ang Celestial Method o Divine Abilities ay magkapareho ang uri, marami silang pagkakatulad. Halimbawa, ang Eastern Purple Chi ay isang pangkaraniwan at balancing divine ability na walang natatanging katangian, at mayroon itong pagkakatulad sa divine abilities na kanyang pinagkadalubhasaan noon. Kaya, mas madali para sa kanya na maunawaan ito. Dapat kong piliin ang parehong uri ng mga celestial method at divine abilities kung pahihintulutan ng mga kondisyon. Makakatulong ito sa akin na mas mabilis na maunawaan ang mga ito. Napagpasyahan ito ni Alvin matapos itong pag-isipan. Dati, kahit alam niya ito, ngayong nararanasan na niya ito, ramdam na ramdam niya ang pagkakaiba. Di nagtagal, dumating na rin si Lorraine, ang sect leader ng Thousand Spiders Celestial Sect, at ilan pang iba. Master Darfield. Binati ni Lorraine, ang sect leader ng Thousand Spiders Celestial Sect, at ang kanyang mga disipulo si Alvin. Pinuno ng sekta na si Juster, nakangiting tugon ni Alvin. Pagkatapos, tumingin siya kay Crystal at bahagyang tumango. Tutal, magiging bastos kung hindi niya kikilalanin ang isang matandang kakilala. Nakita niyang tumango rin ito sa kanya bilang tugon at naisip ang malaking pagbabago ng ugali nito sa mga nakaraang araw. Medyo pala kaibigan naman ito, ngunit bigla na lamang itong naging malamig at walang pakialam. Talagang nalito siya sa biglaang pagbabago ng ugali nito. Napabuntong hininga na lamang siya, ang puso ng isang babae ay parang karayom sa ilalim ng karagatan. Mabilis na napansin ni Lorraine ang walang pakialam na saloobin ni Crystal kay Alvin. Nagtanong siya sa pamamagitan ng voice transmission, "Ate, anong problema? Gusto mo si Master Darfield, di ba?" Namula agad ang mukha ni Crystal nang marinig niya ang mga sinabi ni Lorraine. Mabilis siyang sumagot, "Senior sister, nagbibiro ka siguro. Ang babaeng iyon. Hindi ko siya magugustuhan kahit mamatay na ang buong populasyon ng kalalakihan." "Anong problema? Nagseselos ka ba kay Miss Tanya?" Madali para kay Lorraine na maunawaan ang iniisip ni Crystal. Pinayuhan niya si Crystal, kapatid na nakababata, sa mundong ito, ang malalakas at makapangyarihang mga lalaki ay bihirang makipagtalik sa iisang babae lamang. Mabuting lalaki si Master Darfield, dapat mong samantalahin ito kung may darating na pagkakataon. Bagamat wala siyang karanasan sa mga relasyon, gaya ng kasabihan, maaaring hindi pa ito nakikita ng isang ngunit dapat ay narinig na niya ito. Nasa isang sekta siya kung saan karamihan ay kababaihan ang bumubuo sa karamihan nito sa loob ng napakaraming taon, natural lamang para sa kanya na may alam tungkol sa mga relasyon. "Senior sister, hindi ito ang iniisip mo." Gustong magpaliwanag ni Crystal ngunit hindi niya mahanap ang tamang salita para dito. Kasabay nito, biglang may narinig na boses sa isip ni Alvin.
Master Darfield, sa palagay ko ay alam mo na ang munting prinsesa ng Thousand Spiders Celestial Sect ay biglang nanlalamig sa iyo. Lumingon si Alvin at natuklasang ang voice transmission ay ipinadala ni Marges. Master Sito, alam mo ba kung bakit niya ako nilalamig? Kahit alam niya ang biglaang pagbabago ng ugali nito, hindi niya ito pinansin. Dahil tila alam na ni Marges ang dahilan, biglang napukaw ang kanyang kuryosidad. Master Darfield, 3 araw na ang nakalipas. Nagpatuloy si Marges sa pagsasalaysay kung paano natuklasan ni Crystal sina Alvin at Tanya na nagsasaka sa iisang silid. Ano ang kinalaman nito sa biglaang pagbabago ng kanyang saloobin? Naguguluhan na tanong ni Alvin. Master Darfield, hindi mo ba alam na may nararamdaman siya para sa iyo? Hindi makapaniwalang tinitigan ni Marges si Alvin. Ano? Nagulat si Alvin. Sumulyap siya kay Crystal bago lumingon kay Marges at sinabing, siya. May nararamdaman siya para sa akin. Master Sito, malamang may hindi pagkakaunawaan lang. Hindi naman talaga ito isang hindi pagkakaunawaan. Umiling si Marges at sinabing, Master Darfield, para sa akin ang munting prinsesa ng Thousand Spiders Celestial Sect ay isang matagal mo nang kakilala. Kung hindi ako nagkakamali, ang kanyang kasalukuyang ugali ay ibang-iba noong kayo ay nasa Wastelands, hindi ba? Parang. Napagtanto ni Alvin na tama si Marges. Lumingon siyang muli para tignan ito at nagkataong naabutan niya itong nakatingin sa kanya. Agad niyang iniwas ang tingin at namula ang mukha nito. Bumantong hininga siya nang makita ito, napagtanto na may nararamdaman nga pala si Crystal para sa kanya. Hindi niya inaasahan ito dahil tinatrato lang niya ito na parang matalik na kaibigan ni Belinda. Inakala niyang ang positibong saloobin nito sa kanya ay dahil din kay Belinda. Dapat akong lumayo kay Miss Blackwell. Naisip ni Alvin sa sarili. Sawa na siya sa mga pinagdadaanan niya. Ang kanyang 2 asawa, kabiyak, mga magulang, mga anak, at mga kaibigan ay naghihintay sa kanya upang iligtas sila sa banal na lupain ng mga alay. Sa susunod na 900 taon, kakailanganin niyang dagdagan ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon upang kapag muling bumukas ang spatial tunnel na nagdudugtong sa banal na lupain ng mga alay sa Devata Realms, makapunta siya sa banal na lupain ng mga alay upang iligtas silang lahat. Kahit na hindi niya kailangang iligtas ang kanyang mga mahal sa buhay, iiwasan pa rin niya si Crystal, katulad ng kung paano niya iniiwasan ang mga babaeng nakapaligid sa kanya sa makamundong kaharian. Mahal na mahal niya ang kanyang mga asawa at ayaw niya silang saktan dahil sa ibang babae. Si Belinda ay isang exception dahil sa aksidente. Kailangan niyang managot sa kanyang ginawa. Kahit na may walang kapantay na kagandahan tulad ni Tanya, sinasadya rin niyang lumayo sa kanya. 2,886. Masama ito, paano ko siya maiiwasan magpakailanman? Alam ni Alvin na imposibleng putulin ang lahat ng ugnayan kay Crystal. Gayunpaman, kailangan niyang maging maingat sa kanilang mga pakikipag-ugnayan. Kung may pagkakataon, naisip niyang mas makabubuti kung lilinawin niya rito na walang pagkakataon na sila ay magkasama. Pagkatapos ng kalahating oras, nang sa wakas ay nagtipon na ang mga natitirang tao mula sa Thousand Spiders Celestial Sect, si Lorraine, ang sect leader ng Thousand Spiders Celestial Sect, ay nagsabi ng may bahagyang ngiti, Master Darfield, plano na naming umalis ngayon. Mayroon pa ba kayong kailangang asikasuhin sa Alchemy City? Kung mayroon, maaari ka naming hintayin. Hindi, handa na rin kaming umalis. Sagot ni Alvin habang umiiling. Kung ganoon, umalis na tayo sa Alchemy City at sa Barren Land, at bumalik na tayo sa Wasteland. Sa pangunguna ni Lorraine, ang mga tao mula sa Thousand Spiders Celestial Sect kasama si Alvin at ang mga tao mula sa Tai Celestial Sect ay umalis patungong kaparangan. Nakakuha ng atensyon ng grupo nang umalis sila dahil sa presensya ni Alvin. Marami sa kanila ang naghangad ng mga bagay na hawak ni Alvin, ngunit natural lang na hindi sila naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Kahit na isantibi ang presensya ng Thousand Spider Sect at ang suporta ng Tai Celestial Sect, matatakot pa rin silang kumilos laban sa kanya dahil maaaring galing siya sa isang makapangyarihang angkan sa gitnang lugar.
Mas nakakatakot pa iyon kaysa sa Taiyi Celestial Sect at sa Thousand Spiders Celestial Sect. Samantala, sa isang pribadong silid ng isang restaurant sa Alchemy City. Isang matandang lalaki ang nag-uulat sa isang binata sa sandaling ito. Young Master, si Alvin at ang babaeng iyon ay umalis na kasama ang Thousand Spiders Celestial Sect. Ang binatang ito ay walang iba kundi si Rodel, ang batang Panginoon ng Profound Heaven Celestial Sect. Ang matandang lalaki ay si Elder Tanner na karaniwang kasama niya. Naiintindihan ko. Tumanggaw si Rodel nang walang anumang pagbabago sa kanyang ekspresyon nang marinig ang ulat ni Elder Tanner. Simula nang malaman niya na si Alvin ay maaaring nagmula sa isang makapangyarihang angkan sa gitnang lugar, hindi na siya nang ahas na magkaroon ng anumang iniisip tungkol kay Tanya. Bagamat hindi niya makalimutan ang isang walang kapantay na kagandahan tulad ni Tanya, ang kanyang buhay, sa huli, ay mas mahalaga pa rin. Sa bagay na ito, maayos ang kanyang mga prioridad. Sa pinakamababa, bago kumpirmahin ang pagkakakilanlan ni Alvin, hindi siya nang ahas na magkaroon ng anumang sakam na iniisip. Humarap siya kay Elder Tanner at nagtanong, ilang nangungunang sekta mula sa 6 na timog silangang rehiyon ang nasa Alchemy City pa rin. Ngayong nakaalis na ang Thousand Spiders Celestial Sect, mayroong 7 sekta, kabilang ang ating Profound Heaven Celestial Sect, sa lungsod, sagot ni Elder Tanner. Sige. Bahagyang tumanggo si Rodel at ikinumpas ang kanyang kamay bilang pagwawalang bahala. Patuloy na bantayan ang kinaroroonan ng 6 na natitirang sekta. Kapag umalis na sila, babalik ako sa aking ama at sa iba pa. Sa sandaling ito, si Emmer, ang pinuno ng sect ng Profound Heaven Celestial Sect, ay hindi pa rin alam na buhay pa ang kanyang anak. Gusto niyang umalis sa Alchemy City sa lalong madaling panahon dahil ipinapaalala sa kanya ng lungsod kung paano pinatay ang kanyang nag-iisang anak ni Stanley, ang matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect. Sinabi ni Master Hayes at ng iba pa na gusto nilang manatili ng mas matagal sa Alchemy City. Gayunpaman, sa mga nakaraang araw, hindi sila lumabas. Ano ang ginagawa nila? Medyo nalilito si Emmer. Natural lang, hindi alam ni Emmer na sa sandaling ito, alam ng buong grupo mula sa Profound Heaven Celestial Sect, maliban sa kanya, na buhay pa si Rodel. Naghihintay sila ng oras at sinabing gusto nilang manatili sa lungsod ng kaunti pa para makabalik si Rodel sa kanila kapag humupa na ang lahat. Isasantabi na lang ang iba, kung dati lang, hindi sana papayag si Paxton, ang Supreme Duke Grade Celestial Alchemist mula sa Profound Heaven Celestial Sect. Gayunpaman, dahil sa insidente noong Alchemy Conference, hindi niya maiwasang makaramdam ng responsibilidad sa pagkawala ng triplet trait Duke Grade Divine Ability ng Profound Heaven Celestial Sect. Bukod pa riyan, tumanggi ang pinuno ng sect na kunin ang kanyang King Grade Celestial Weapon bilang kabayaran. Bukod sa pagkakasala at kahihiyan, nadagdagan pa nito ang kanyang pakiramdam ng pagiging kabilang sa Profound Heaven Celestial Sect. Kaya naman, nang malaman niyang buhay pa si Rodel at hiniling sa kanya na pakalmayan si Emmer, pumayag siya ng walang pag-aalinlangan. Nang maglakbay si Alvin at ang iba pa patungong Alchemy City, isinama sila ni Stanley, ang matandang ninuno ng Taiyi Celestial Sect. Dahil si Stanley ay isang 8 trigrams Celestial Duke, medyo mabilis ang kanyang bilis. Ang kanilang bilis noong sila ay bumabalik sa wasteland ay, natural, mas mabagal dahil si Lorraine ay isa lamang 7-star Celestial Duke. Nang sa wakas ay nakarating sila sa kaparangan, tinanong ni Lorraine si Alvin, Master Darfield, balak mo ba talagang umalis papunta sa gitnang lugar sa lalong madaling panahon? Sa una, natuwa siyang marinig na babalik na ito sa gitnang lugar dahil nangangahulugan ito na aalis na rin siya sa Taiyi Celestial Sect. Gayunpaman, sa sandaling ito, hiniling niya na sana ay manatili pa si Alvin sa kaparangan o sa 6 na timog silangang rehiyon. Tutal, nakagawa naman siya ng pabor sa kanya sa pamamagitan ng pagbabalik sa kanila sa kaparangan kaya may utang na loob ito sa kanya. Mas madali para sa kanya na matanggap ang pabor kung mananatili ito sa kaparangan. Bukod dito, hindi pa rin siya sigurado kung ano ang hihingin niya kay Alvin. Hindi ako aalis agad. Umiling si Alvin. Sa katunayan, plano na niyang umalis sa 6 na rehiyon sa timog silangang pagkatapos ng kumperensya ng Alchemy. Gayunpaman, iyon ay kung aalis si Belinda kasama niya.
Dahil ayaw nitong sumama sa kanya, hindi siya nagmamadaling umalis sa 6 na rehiyon sa Timog Silangang. Naplano na niya ang susunod niyang hakbang. Pagkatapos bumalik sa Taiyi Celestial Sect, patuloy niyang mauunawaan ang Doke-grade Celestial Method at Divine Ability na nakuha niya. Pagkatapos niyang maging dalubhasa sa mga ito, susubukan niyang palakasin ang kanyang cultivation base bago tuluyang tumungo sa gitnang lugar. Mas mabuti pang manatili muna ako ng kaunti. Tutal, sino ang nakakaalam kung kailan darating si Brother Pemberton? Hindi nakalimutan ni Alvin ang lalaking may apelyidong Pemberton ay nakilala niya ilang panahon na ang nakalipas. Hawak pa rin niya ang 2 Emperor-grade celestial weapons ng lalaki, ang Mystical Yang 9 Water Chestnut Ring at ang Mystical Yi 9 Water Chestnut Ring. Nakahinga ng maluwag si Lorraine nang marinig ang mga salita ni Alvin. Pagkatapos, sinabi niya, medyo maganda ang mga hangganan. Maaaring mahirapan kang bumalik kapag umalis ka na. Kaya naman, kung may oras ka, mas makabubuti kung mananatili ka pa ng kaunti. Pagkatapos, pabiro niyang sinabi, bukod pa rito, gustong-gusto ng Thousand Spiders Celestial Sect na bumisita ka. Dapat mong bisitahin ang aming sekta kahit isang beses bago ka umalis. Hindi mo iisipin na napakaliit ng aming simpleng sekta para sa isang dakilang taong tulad mo, tama ba? Pinuno ng sekta Joster, talagang marunong kang magbiro. Dahil nakapagsalita ka na, tiyak na bibisitahin ko ang sekta mo, nakangiting sabi ni Alvin habang umiiling. Sa sandaling ito, isang matandang boses ang umalingaw-ngaw sa hangin. Nakarating na tayo. Isa itong matandang babae mula sa Thousand Spiders Celestial Sect. Isa siyang elder na may mataas na katayuan sa Thousand Spiders Celestial Sect. Bagamat mababa ang kanyang cultivation base kaysa kay Lorraine, magalang pa rin si Lorraine sa kanya. Kasabay nito, sinabi ni Margus, Master Darfield, ang pinuno ng sekta at si Elder Huxley. Tumangala si Alvin at nakita ang 2 figures sa hangganan ng kaparangan at ng barren land. Medyo pamilyar sa kanya ang 2 figurang ito. Ang 2 individual ay walang iba kundi sina Peyton at Huxley, ang pinuno ng sekta at ang kataas-taasang nakatatanda ng Taiyi Celestial Sect. Hindi nagtagal, nagkita-kita ang mga tao mula sa magkabilang panig. Hindi nagaksaya ng oras si Peyton habang nakatingin kay Lorraine at sinabing may bahid ng pasasalamat, pinuno ng sekta Joster, maraming salamat sa pagsama sa kanila. Hindi malilimutan ng aking Taiyi Celestial Sect ang biyayang ito. Gayunpaman, hindi tumugon ng mabait si Lorraine sa mga salita ni Peyton. Sinabi niya, pinuno ng sekta, "Bye, hindi na kailangang alalahanin ng Taiyi Celestial Sect ang pabor na ito. Tutal, ginawan ko ng pabor si Master Darfield, hindi ang Taiyi Celestial Sect." Ang kanyang pakikitungo kay Peyton ay hindi na magiliw tulad ng dati. Tutal, si Stanley, ang pinakamalakas na makapangyarihang nilalang ng Taiyi Celestial Sect, ay patay na. Sa pagkamatay ni Stanley, tiyak na bababa ang Taiyi Celestial Sect. Sa sandaling ito, mula sa 3 pangunahing sekta ng kaparangan, 2 sekta lamang ang may 8 trigram Celestial Duke. Sa makatuwid, ang kanyang pagbabago sa saloobin ay hindi naman lubos na hindi naasahan. Pagkatapos sumagot kay Peyton, tumingin si Lorraine kay Alvin at sinabing, Master Darfield, dahil nandito si Sect Leader Bai para tanggapin ka, maghihiwalay na tayo rito. Tandaan mo ang pangako mong bibisitahin ang aming Thousand Spider Sect. Pagkatapos, umalis siya kasama ang mga miyembro ng sect niya. Si Crystal, nakatabi ni Lorraine, ay medyo nag-aalangan na umalis. Pagkaalis ni Lorraine, isang ngiting nanunuya ang nakita sa mukha ni Peyton. Parang sa sandaling mawala ang matandang ninuno, ang aking Taiyi Celestial Sect ay hindi na pareho sa paningin ng pinuno ng sect na si Joster. 2,887. Sina Peyton at Margus, ang pinuno ng sekta at ang kataas-taasang nakatatanda ng Taiyi Celestial, ayon sa pagkakabanggit, ay dumating upang salubungin ang grupo mula sa sekta na lumahok sa kumperensya ng alkemiya dahil si Margus, ang kilalang celestial alchemist ng Taiyi Celestial Sect, ay nagpadala sa kanila ng isang communication celestial talisman.
Sa pamamagitan ng anting-anting, sinabi sa kanila ni Margus ang tungkol sa pagkamatay ni Stanley, ang matandang ninuno ng Tai Celestial Sect, noong komperensya ng alkemiya at nababalik sila kasama ang grupo mula sa Thousand Spiders Celestial Sect. Nang matanggap ang Communication Celestial Talisman, dinala ni Pippin si Huxley sa hangganan upang hintayin ang pagbabalik ni na Alvin at ng iba pa. Naghintay sila sa hangganan ng Wasteland at Barrenland ng 3 araw bago dumating si Alvin at ang iba pa. Sabi ni Huxley, inaasahan na ito. Tutal, sa pagkamatay ng matandang ninuno, ang ating Tai Celestial Sect ay wala ng 8 trigrams Celestial Duke. Dahil dito, mas mahina ang ating sect kaysa sa Thousand Spiders Celestial Sect. Kaya naman, normal lang ang ugali ng sect leader na si Juster. Oo. Bahagyang tumango si Pippin. Natural lang na naintindihan niya ito. Sinabi niya lang ang mga salitang iyon para maibsan ang mga negatibong damdaming bumabalot sa kanya. Pagkatapos, tumingin siya kay Margus at masungit na nagtanong, Master Sito, sa anting-anting, sinabi mo na pinatay ng matandang ninuno ang batang Panginoon ng Profound Heaven Celestial Sect, at sa gayon, pinatay siya ni Emmer, ang pinuno ng sect ng Profound Heaven Celestial Sect. Gayunpaman, hindi mo sinabi ang mga detalye. Bakit papatayin ng matandang ninuno ang batang Panginoon ng Profound Heaven Celestial Sect? Bukod dito, bakit niya iiwan ang napakalaking kawalan kung talagang pinatay niya ang batang Panginoon ng Profound Heaven Celestial Sect? Si Stanley, ang matandang ninuno ng Tai Celestial Sect, ay nabuhay ng matagal at maraming karanasan. Kung papatay man siya ng isang tao, tiyak na hindi siya mag-iiwan ng anumang palatandaan na magtuturo sa kanya. Sabi ni Margus, ayon sa binata na nag-akusa sa matandang ninuno, inakala ng matandang ninuno na matagumpay niya itong napatay. Gayunpaman, ang puso ng binata ay bahagyang nakatagilid kaya hindi tumama ang atake ng matandang ninuno at siya ay nakaligtas. Bahagyang nakalagay sa gilid ang puso niya. Nang marinig ang mga salita ni Margus, sandaling nawala ng ekspresyon si Pippin bago siya ngumisi. Master Sito, sa tingin mo ba ay gagawa ng ganoong kasimpleng pagkakamali ang matandang ninuno? Kung talagang pinatay niya ang batang Panginoon ng Profound Heaven Celestial Sect at ang kanyang kasama, sa tingin mo ba ay hindi niya makukumpirma kung sila ay tunay na patay o buhay kasama ang kanyang banal na kamalayan? Nanatiling tahimik si Margus. Sa katunayan, hinala rin sa kanya ang buong pangyayari. Lumingon si Pippin kay Alvin at nagtanong, Master Darfield, sa tingin mo ba ay pinatay ng matandang ninuno ang batang Panginoon ng Profound Heaven Celestial Sect? Nakatayo si Alvin sa gilid, nakikinig sa pag-uusap ni Pippin at Margus. Nang marinig ang tanong ni Pippin, umiling siya at sinabing, pinuno ng sekta, sa aking palagay, malabong pinatay ng matandang ninuno ang batang Panginoon ng Profound Heaven Celestial Sect. Nang unang dumating ang binata sa Alchemy Square at bago pa man siya mag-akusa, ang ekspresyon ng matandang ninuno ay nagpapakita na hindi niya nakilala ang binata. Malamang na walang alam ang matandang ninuno tungkol sa pagkamatay ng batang Panginoon ng Profound Heaven Sect. May posibilidad na ang pagkamatay ng batang Panginoon ng Profound Heaven Celestial Sect ay isang paraan lamang upang patayin ang matandang ninuno. Pagkatapos, huminto siya sandali bago nagpatuloy sa pagsasalita ng may buntong hininga, anuman ang aking hinala, sa kawalan ng ebidensya, wala akong magagawa. Bukod dito, si Emmer, ang pinuno ng sect ng Profound Heaven Celestial Sect, ay isang 9 Palaces Celestial Duke. Nang salakayin niya ang matandang ninuno, hindi ko siya napigilan. Kumislap ng mapang-asar ang mga mata ni Pippin habang sinasabi niya ito sa malamig na boses na nagparamdam sa isa na parang dumating na ang taglamig, Master Darfield, kung sa tingin mo ay hindi pinatay ng matandang ninuno ang batang Panginoon ng Profound Heaven Celestial Sect, kung gayon, dapat itong maging totoo. Hindi ito pababayaan ng Tai Celestial Sect. Iimbestigahan namin ang bagay na ito at hihingi ng hustisya para sa matandang ninuno. Ang kapaligiran ay naging malungkot at naglaho lamang hanggang sa muling nagsalita si Pippin. Huminga siya ng malalim, sinusubukang pigilan ang kanyang galit. Ang kanyang galit na ekspresyon ay napalitan ng isang mahinang ngiti habang nakatingin kay Alvin at sinabing, Master Darfield, narinig kong sinabi ni Master Sito na marami kang natutuhan sa Alchemy Conference.
Gayunpaman, hindi niya sinabi kung ano mismo ang iyong natutuhan. Oo, maganda ang mga natamo. Bahagyang tumango si Alvin bago niya sinabi kay Peyton ang tungkol sa double trait Duke Grade Celestial Method at Divine Ability na napanalunan niya mula sa Supporting Sun Celestial Sect at sa Thousand Lives Celestial Sect ayon sa pagkakabanggit. Pagkatapos, sinabi rin niya kay Peyton ang tungkol sa triplet trait Duke Grade Celestial Method at Divine Ability na napanalunan niya mula sa Blissful Sect at sa Profound Heaven Celestial Sect. Inaasahan pa rin ni Peyton na matatalo ni Alvin ang Supporting Sun Celestial Sect at ang Thousand Lives Celestial Sect. Tutal, bago pa man umalis sina Stanley at Alvin patungong Alchemy City, sigurado na silang lahat na mananalo si Alvin ng ilang high-grade na Celestial Methods at Divine Abilities. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mananalo rin si Alvin sa isang offensive-defensive movement na Duke Grade Celestial Method at Divine Ability. Ang triplet trait na Duke Grade Celestial Method at Divine Ability na ito ay bihira sa mga Duke Grade Celestial Methods at Divine Abilities. Isang ekspresyon ng pagkamangha ang makikita sa mukha ni Huxley habang sinasabi niya, ang Immobilization King Method ng Blissful Sect at ang Eastern Purple Chi ng Profound Heaven Celestial Sect. Ang Celestial Method at Divine Ability na ito ay lubos na hinahangad sa anim na timog silangang rehiyon at mga hangganan. Hindi ko inaasahan na mananalo si Master Darfield sa kanilang dalawa. Pagkatapos, dagdag niya ng may buntong hininga dahil dito, sa isang antas, kahit papaano ay hindi namatay nang walang kabuluhan ang matandang ninuno. Tila natigilan din si Peyton at hindi makapagsalita sa mga natamo ni Alvin. Ang galit sa kanyang puso dahil sa pagkamatay ni Stanley ay tila pansamantalang nawala sa kanyang isipan sa sandaling ito. Tumingin si Alvin kay Peyton at sinabing, pinuno ng sekta, ayon sa nauna nating kasunduan, ibabahagi ko ang Celestial Method at Divine Abilities na napanalunan ko noong komperensya sa Taiyi Celestial Sect. Pagkatapos kong matutunan ang mga ito, iiwan ko muna ang mga ito sa sekta bago ako umalis. Master Darfield, aalis ka na ba? Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Peyton. Aalis na ba si Alvin? Kung aalis si Alvin, isa na namang dagok ang mararanasan ng sekta. Oo. Bahagyang tumango si Alvin. Sa sandaling ito, si Margus na nakatayo sa gilid ay nagsabi kay Peyton tungkol sa pagkakakilanlan ni Alvin. Ang Darfield clan ng Crimson Sky sa gitnang lugar. Nabigla si Peyton nang malaman niyang si Alvin ay mula sa isang makapangyarihang angkan sa gitnang lugar. Dahil dito, tila tinanggap na niya ang nalalapit na pag-alis ni Alvin. Dahil si Alvin ay mula sa gitnang lugar, hindi maiiwasan na aalis si Alvin balang araw. Bukod dito, alam din niya na sa kabila ng mga kasanayan at talento sa alchemy ni Alvin, kahit na hindi mula sa gitnang lugar si Alvin, hindi pa rin mananatili si Alvin sa Taiyi Celestial Sect. Di nagtagal, sa pangunguna ni Peyton, lahat sila ay bumalik sa lupain ng Taiyi Celestial Sect. Lungsod ng Alkemiya, ang tigang na lupain. Matapos tuluyang umalis ang mga nangungunang sekta ng anim na timog silangang rehiyon sa Alchemy City, si Rodel, ang batang Panginoon ng Profound Heaven Celestial Sect, ay bumalik sa kanyang amang si Emer. Ama! Yumuko si Rodel pagkaharap niya kay Emer. Nanatili siyang nakayuko ang noo, takot na takot iyangat ang ulo. Ito. Anong nangyayari? Ang mapurol na tingin ni Emer ay napalitan ng pagkalito. Sa mga nakaraang araw, natanggap na niya ang katotohanang pinatay ni Stanley ang kanyang anak. Iniisip pa nga niya na magkaroon ng isa pang anak pagkatapos niyang bumalik sa Profound Heaven Celestial Sect upang matiyak ang pagpapatuloy ng kanyang bloodline. Paano siyang hindi mabibigla nang makita niyang buhay at maayos ang kanyang anak? Master Hayes. Tumingin si Emer kay Paxton, ang kataas-taasang Duke Grade Celestial Alchemist ng Profound Heaven Celestial Sect, na may naguguluhang ekspresyon sa kanyang mukha. Pinuno ng sekta, ngayon ko lang nalaman na buhay pa pala ang batang Panginoon. Bamantong hininga si Paxton habang nakatingin kay Rodel na nakayuko pa rin. Binibining Panginoon, ang pinuno ng sekta ay ang iyong ama. Gaya ng kasabihan, kahit ang tigre ay hindi kakain ng kanyang mga anak. Bakit hindi mo sabihin sa iyong ama ang lahat? Opo, Guru Hayes. Bahagyang nanginig si Rodel bago niya isiwalat kung paano sila nagplano ni Ben laban kay Stanley.
Pagkatapos, tinapos niya ang kwento sa pagsasabing, Ama, matagal na akong nabuhay pero ngayon lang ako nakaramdam ng ganito kagalit. Ako. Talagang kinasusuklaman ko si Stanley. Nang maalala kong mauubusan na ng enerhiya ang aking soul pearl sa oras na iyon, naisip ko ang plano. Hindi niya man lang itinaas ang kanyang ulo at sinalubong ang tingin ng kanyang ama nang magsalita ito. Pinanggap mo ang iyong kamatayan at sinisisi si Stanley para hiramin mo ang mga kamay ko para patayin siya. Nang marinig ang paliwanag ni Rodel, nang inag sa galit ang katawan ni Emer. Itinuro niya si Rodel at galit na sumigaw, dapat mong malaman na kapag kumalat ang balita na buhay ka, tiyak na pagbabayaran ka ng Tai Celestial Sect para dito gamit ang iyong buhay. Sumagot si Rodel, ama, naisip ko na ito. Masasabi nating nabigo akong patayin ni Stanley, katulad ng kung paano niya nabigong patayin si Ben. Masasabi nating malubhang nasugatan ako ngunit nakaligtas dahil sa swerte. Ngumisi si Emer. Sa tingin mo ba maniniwala ang Tai Celestial Sect sa mga kalokohang yan? Si Stanley ay isang 8 trigram Celestial Duke. Sinasabi mo bang nabigo siyang pumatay ng 2 tao? Medyo kapanipaniwala pa rin kung may isa na nakaligtas, pero gusto mong sabihin ko sa mundo na pareho silang buhay at maayos ang kalagayan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.